Anong daw ibig sabihin nito? Ano? Kaon? Kaon sa kubro, ha? Ano yun? Magkaon daw siya, magkain daw siya. Makita mo, umiwas na. Meron na yung buwan sa pinarigay daw dun sa may tao na. Sabi din. Yan mo lang. Eh, may lihim na kasa tayo dyan eh. Tayo nakakaalam ng ano yan, kasa natin. Pero nakakaawa rin yung mga ano, nabentahan nila. Kasi, unang-una, yung dasal yung nagpapaano niyan, isang mapagpalang gabi sa lahat mga lods. So, meron lang akong lilinawin na tika klaro sa inyo. Sa akin, hindi ko sinasabi na yung gamit ko lang ang may visa. Nakadepende kasi yan sa nagkasay. Kawawa yung mga makakabili nitong mga pirata na to. Tsaka unang-una, hindi kayo nakakatiyak dyan mga lods na yung mga gamit Hindi ko na siya na nabibili ninyo na kamukha ng gamit ko ay nagtaran pa. gawa sa kalis at kampana yan. Maalwa saan na buhay. Then ito naman, So yun isang mapagpalang gabi sa lahat. Kaya tayo nag-live ngayon para maging aware kayo. Ano? So ako, maaring pinababayaan ko lang nung una, pero ngayon hindi na. Kasi unang-una akong kinukulit sa dasal. Hindi ako magbibigay ng dasal niyan. Unang-una, hindi naman sa akin bumili yan. Ba't sa ako magbibigay ng dasal? Yan ang sinasabi. Pirata pamor. Tapos ngayon, pag walang maibigay sa akin ituturo, kinalaman ko dyan. Tsaka bakit ko ibibigay ang dasal niyan? Sarili kong kasayan. Isang mapagpalang gabi sa inyo, maging aware kayo sa mga ganitong pangyayari na mga taong walang magawa sa buhay, kapapahamak ninyo to. Iaano ko lang sa inyo kasi may mga sariling kasa ang bawat gamit mga lods. So ito, papakita ko sa inyo. Meron sa akin na chat, in-screenshot ko na. Nakakaawa yung tao pero ayokong ibigay yung dasal kasi mamimihasa eh. Tuntua itong mga namimirata na to eh. So ito mga idol oh, pakita ko lang sa inyo ah. Sabi dito, ito sarili kong kasa to, sabi dito, bro, gusto ko nga pa kargahan unta na ako nimo kung sagrahan ba imo managikan may naghatag ako ana bro. So sabi niya may nagbigay daw sa kanya. Ayan mga idol, o kasa ko yan. May nagbigay sa kanya. So Bisaya yung salita. Ngayon sabi ko sa kanya, ito sabi ko sa kanya, ito yung conversation namin no. Sabi ko, ayan, basahin ko na lang. Para alam nyo rin, para aware din kayo. Sabi ko dito, hindi yan gagana sa inyo dahil ako ang nagkasanyan. Ako din na nakakaalam ng dasal niyan na ipapakain dyan. Ako lang ang may ganyan na pinirata nila, sabi ko dito. Akala nila gagana yan pag walang dasal. Sabi niya, naadiri ang mga dasal bro. Nasa kanya daw yung mga dasal. Sabi ko, paano magkakadasal yan? Ayan o, ayan o. O sabi ko, paano magkakadasal yan? Patingin nga kung talagang dasal, send mo. Sabay iwas yung tao. Sabi niya, kaon sa bro, ha? Kakain daw siya. Taga saan ba yan? No? So, umiwas bigla. Hinahanap ko yung dasal. Sabi ko, kung talagang binigay sa iyo yung medalyon, sabi ko, dapat pati yung dasal yan, ibigay sa iyo. So ito, maging aware tayo. Kagaya nito mga idol. Madaling piratahin o pag pinirata nila yan. O yung mga gawa ko. Unang-una, pag pinirata nila yung mga gamit ko, yung mga sarili kong kasa,
Ako ang nakakaalam kung saan libro ko yan kinuha. Kung anong aklat ang kinuhanan ko niyan. Kagaya nito. Ito yung pinirata eh. Ito yung pinirata. Siguro sa talambuhay nyo, hindi pa kayo nakakakita ng ganitong kasal sa iba. Bukod sa akin. Ngayon, ito yung pinirata niya. Sabi niya, basbasan ko daw, konsagrahan ko. Bakit ko kukonsagrahan yan? Unang-una, hindi naman ako gumawa niyan. Pinirata lang yan. Wala akong responsibilidad dyan. Ang responsibilidad ko, mga idol, ang responsibilidad ko, halimbawa ito, galing sa akin, bago ko yan ipagkaloob sa inyo, sa mga naglimusan, konsagrado na to, kasama yung dasal na ipapakain dito. Ano? Kung minsan nga, bago ko to ipagkaloob sa iba, iniintrohan ko to, pinasisimulan ko ng dasal. So, yung sikretong dasal nito, kami nakakaalam kasi kami ang nagkasa at alam namin kung anong aklat. Oh. Ngayon, nagmamakaawa itong tao sa akin, nakakaawa naman din. Nakakaawa, kaya lang mamimihasa eh. Mamimihasa yung mga pirata na walang mga originality. Ang pinagtataka ko lang, dun sa pinagpapagawa namin ng medalyon, alam nila nakasako, bakit pinapabayaan nila na may magpagawa. So pagka ganun yung sistema, hindi na tayo magpapagawa niyan. Di ba? So lilipat na ako ng gawa niyan. Kasi unang-una, iyan mga idol, tignan nyo yung itsura oh. Durug-durug. O, pagmasdan nyo maigi yung mga letra, durug-durug. Tapos, gawa sa tanso. Kung ikukumpara mo dito sa mga kasahan ko, gawa sa kalis at kampana talaga. Oh, kitang-kita natin yan kahit na hindi na natin linisin kasi ito gamit ko na. 'Di ba? So ito, 'di ba? Gawa sa kalis at kampana. Ngayon ito, gawa sa tanso. So doon pa lang, sa materyales pa lang hindi na kayang piratahin yan. Materyales pa lang, yung konsagrasyon, hindi na pipirata ang konsagrasyon. Di ba? So, yung sa promo mo, Wangbo, sige, manghingi ka lang kay Song, kay Mrs., manghingi ka ng dasal. Nandun yung dasal ng St. Benedict, yung kasahan ko yan, na ermitanyo. So, doon ka lang humingi. Ngayon dito, tignan nyo, tinawanan ko na, nakakabwisit eh. Sabi, magisinungaling pa, nasa kanya daw yung dasal, konsagrahan ko daw. Ba't ko kukonsagrahan yan? Anong responsibilidad ko dyan? Pangit daw ng pagkakakopya. Eh talagang pangit yan kasi tanso lang, tas minadali. 'Di ba? Sa akin, pagka merong isang letra na hindi maganda, pinapaulit ko yan dun. Ngayon, ang pinagtataka ko niyan, bakit pinapayagan niya nung maker ko, nung pinagpapagawan ko na kumalat at piratahin niya. Kasi unang-una, mga idol, kahit piratahin niya ng kahit sino, wala akong pakialam. Piratahin nila ng piratahin. 'Di ba? Walang problema dun eh, kung piratahin nila ng piratahin eh. Kaya nga lang, kung after pinirata nila yan, minarket nila yan, o sabihin na natin, aftermarket. O aftermarket, nasa iyo na yung gamit. Unang-una, yung sangkap na ginamit dyan, sure ba na talagang ginamitan ng kalis at kampana yan? Ikatlo, yung dasal na ipapakain ninyo. Ako hindi ako umiimik, marami akong nakikita na na pinipirata yung gamit ko, hinahayaan ko lang. Hinahayaan ko na lang sila kasi unang-una, kahit sawayin mo na sawayin yung mga yan, hindi titigil yung mga yan dahil unang-una walang originality. No? Bukod sa walang originality, walang kakayahan na magkasa ng gamit. Kaya nga namimirata, yun lang ang kaya nilang gawin eh. Mamirata. Itatago pa. 'Di ba? Pinakamaganda niyan, dalawahin ang susi niyan. May susi talaga yan, kahit hindi natin dalawahin, may susi talaga yan. At kami na mga nagkasanyan, ito nakakaunawa to, tong nakakaintindi na to. Si Daniel Saksali Prediction. Alam niyo sa mga salita nyo, sa salita pa lang, sa comment nyo pa lang, yung mga nakakaintindi, yung mga nakakaintindi sa mga kasahan, alam nila kung ano yung pamamaraan yan. Sabi dito, pinakamaganda niyan, dalawahin ang susi niyan. So, oo, maganda yun, dalawa yung susi. Pero sa akin, Lods, kahit isang susi lang, okay na yun. Kung halimbawa, isa lang yung susi niya at wala naman sa kanila ang dasal, hindi gagana yan.
Hindi gagana sa kanila yan. Pag wala ang dasal. Pakainin na lang nila ng kanin yan. Loko-loko talaga to si Marvin C. Kasi unang-una, yan sila Marvin C, yung mga nanonood yan, kumukuha kayo ng mga gamit dito. May mga sikretong dasal, di ba? Binubulong ko sa inyo pagka mapupunta kayo rito. O ito yung sikretong dasal niya, yan, ganyan. Ngayon, sikretong dasal, paano nila mapipirata yan? Di ba? Paano nila mapipirata yung dasal niyan? Oh. Kawawa yung makakabili. Kaya kung kayo nakakakita ng mga gamit ko na pinipiratan niya ang mga yan, hayaan nyo sila. Ang unang-una ang kawawa dyan yung bibili. Yung bibili. Unang-una, wala nang karga ng kalis at kampana. Tingnan nyo, kita nyo sa likod ko. Ayan o. Kampana, kalis. Tinutunaw lang namin yan. Para gawing para gawing medalyon. Maraming ganyan ngayon, yung bao ko ginaya. O kita mo. 'Di ba? Wala mga originality, kumbaga yung kukote nila hanggang dun lang. Hindi nila kayang magkasa ng mga gamit, hindi nila alam kung paano. Pero okay lang yan, Lods. No? Lods Daniel, kahit gayahin yan yung gamit mo, hayaan mo sila. Yung bao may palaman yan. Kaya ba nilang kopyahin yung inilagay mong palaman dun sa loob? Ang gawin mo, pag naglagay ka ng palaman, yung mga papel, itupi mo, dikitan mo ng dikitan mo ng pandikit na matinding pandikit. Para pag binulatlat nila, masira. Ako ganyan ginagawa ko sa bao. No? Kasi noon, pinipirata rin yung mga bao ko, kaya tinigilan ko yan. Ayun, mapagpalang gabi. Kamusta rin kay kumparing Tigre, sa kumpare natin, na si kumparing Tiger. Si Commander Tiger. So yun yung sinasabi natin mga Lods. Kawawa yung mga anong ipapakain nila dun pare? Graba ba? Loko-loko talaga to si NF Dens. Nakakaawa eh. Unang-una, Bisaya yung salita. Siguro taga-Bisaya, nakarating na yung gamit ko dun. Tapos tignan nyo, kayong mga namimirata, kumplituhin nyo yung pamimirata ninyo. Unang-una, kawaway tao sa inyo, tignan nyo ko, Diyos ko po, durog na durog yan, oh. Anong klase na yan? Iiral ba? Gagana ba yung mga salita na yan? Yung mga letra ninyo, hindi na maintindihan, oh. Pirata kayo ng pirata, hindi, yung quality nga, hindi nyo na magaya. Yung materialis pang ginamit. Tignan nyo, oh. Ano ba yan? A, B, o C? Putik na yan. Tignan nyo. Yung pagkakaiba nito, oh. Tignan nyo, pagka-close up natin, talagang durog na durog. Wala ka na maintindihan. Ano ba ginamit dito? Kawawa yung mga bibili sa inyo. Sa totoo lang. O tignan nyo, ito, i-close up natin, oh. Oh, gamit na yan. Kaya ganyan yung kulay. Paano kung bagong gawa pa yan? Di kinang-kinang sa kintab talaga yan. O, pinagpawisan na yan, kaya ganyan. Makinang na lang ng bahagya. Tignan nyo, walang kapintasan. Buo yung mga letra. Ikukumpara nyo dito sa pinirata na to. Naaatim nyo maggamit ng ganyan. Yung mata, di mo malaman kung may sore eyes o ano ba yan? Sore eyes ba yan o katarata? No? Sipin ninyo. Papatusin nyo yan. Papatusin nyo yung ganyang papatusin nyo yung ganyang klase ng production nila. Parang kinain daw ng anay, sabi ni Commander Tiger. Para yan, iba talaga yung original nga may gawa. Ito, mapansin ninyo. Tignan nyo sa amin Nung nakaraan, paring Tiger, masabi ko lang. Nung nakaraan, magmula nung nagkasundo-sundo kami niya, nagkausap-usap kami ni paring Tiger. Kasi sa amin ganun, kapag ka napag-usapan ng isang problema, wala na yung limot na yun, ibaon na sa limot. Nung gumagawa ako ng acrylic, nagkasabayan kami ni paring Tiger. Gumawa ako ng habak na acrylic, gumawa siya ng habak. Yan nga pinag-awayan din namin yung habak Ako pa napagbintangan na pinirata ko yung acrylic na yan. Akala niya pinirata ko. So yun sa akin, meron akong maker ng acrylic noon. Taga Mindanao, maker ko ng acrylic. Tapos yung kanya naman, magkakapareho kami ng gawa.
So, ngayon, nagkaroon kami ng problema niyan. Kaya ang ginawa ko, syempre, okay na kami, hindi na napag-usapan na namin yan kung ano yan, problema na yan, naayos na. So, ayoko kasi na pag-iisipan ako na nanggagaya. Ayokong pinag-iisipan akong ganun, hindi ko gawain yun kasi, hindi ko matanggap yun. No? Hindi ko man ginawa na piratahin yung habak ni paring Tiger. No? Kasi pagkakapareho yun ng gawa nung taga Mindanao. Parehong-pareho talaga, pati yung kasahan, pati yung talandro na ginamit, parehong-pareho talaga. So nagka-problema kami niyan. No? Nagkagulo kami niyan noon. So sa akin, hindi ko matatanggap sa sarili ko na tatawagin na akong namemerata. Kaya sa akin, kung hindi akin, hindi ko yung gagawin. So napag-usapan namin, pinaliwanag ko sa kanya, ay hindi akin yan. May naggagawa niyan para sa akin. So ngayon, ang akin dyan, konsagrasyon at dasal. Yun yung pinaliwanag ko kay paring Tiger. So naayos yun. Then after nun, gumawa naman ako mga medalyon, mga bracelet. Nung napansin ko, nagkakapareho kami ng gawa madalas. Nagkakapareho. Inihinto ko yung acrylic. Kasi unang-unang pagmumula ng away yan eh. Pagmumula ng away, inihinto ko yung paggawa ng acrylic. Kung napansin niyo no, nandami kong acrylic na gawa na mga bracelet. Ewan ko, meron pa yata dito. Bracelet, habak. Basta madami yun eh. Madami yung may mga medalyon pa ako. Ngayon, inihinto ko. So, ibig sabihin, nagparaya ka. Bakit ka nagparaya? Kasi unang-una, ayaw namin yung naikumpara yung gawa ko sa gawa ng iba. So, ayaw naman ng iba rin na yung gawa nila maikukumpara sa gawa ko. Kasi unang-una, walang originality yung ano nun eh. Walang originality yung ganun. At kahiya-hiya sa sarili namin yun na mga kasador. Kasi, alam nyo, yung mga nagkakasa, hilig niyan kung ano yung design mo, gagayahin din nila. Yung design mo sa bao, gagayahin nila. Kaya lang, hindi namin pag-aari. Hindi namin pwedeng sasabihin na, uy, hinto mo yan, kasa ko yan, ganyan. Ang problema kasi, may mga kasa, mga idol na hindi nyo nakikita sa libro. Halimbawa, salita. Ilalagay namin sa bao, diba? O sa acrylic, ilalagay namin yung salita. Tapos ihahalo namin sa ibang salita pa na nakakombinasyon dun. So kami nakakaalam ng kombinasyon yan. Katulad nitong JAX, yung nakita ninyo dito. Tignan nyo yung kombinasyon nito. Diba, meron siyang 3 personas na meron siyang nakalagay na hininga. So, paano yung combination na gagawin yung dasal dyan? Sa likod naman, 3 piko. O, 3 piko tapos yung hininga, yung JAH sa taas, tapos sa gitna naman, 3 A. Sa likod naman, EDG. Tapos yung hininga. So, paano kombinasyon ang gagawin mo sa dasal dyan? Alin ba ang mauuna dyan? Nadadasalin mo? Yung dasal ba ng 3 piko na kasanon? O yung hininga? So, meron kaming tinatawag na mga shortcut na dasal. No? May mga shortcut na dasal na kapag nagkasa ka, may mga maiikling dasal na kinukombinasyon namin yan. No? Ipinapasok mo dun kung paano yung pagkakasalansan. May mga pagkakasalansan yan. Ngayon, kung hindi niya iintindihan itong mga bumibili ng mga pirata, ako, walang problema sa akin. Sige, sabihin natin, hayaan natin yung mga namimirata. Hayaan natin. O sabihin natin, sige, piratahin nyo lang. Tatawa-tawa lang ako. Tapos yung makakabili, pagtatawanan ko, nakakaawa mga idol eh. Tignan nyo dito. Bro, gusto na ako pakargahan, unta na ako nimo, kung sagrahan ba imo, managikan, may naghatag na ako, ana bro. Sabi ko, saan galing yan? Sabi kong ganun sa kanya. So may nagbigay daw sa kanya. Ngayon, yung ibinigay sa kanya, tignan nyo, itsura oh. Diyos ko po, burug-burug na parang pirata. 'Di ba? Kung gagaya rin lang naman kayo, mamimirata lang din naman kayo, gayahin nyo na yung quality, kawawa yung tao. Kawawa yung tao, unang-una yung quality. Ay naku po, kawawa talaga. So, burug-burug. Kayo, mga idol, sa tingin ninyo, bilang nagtatanga ng mga gamit, kung hindi man sa akin hindi man sa akin kayo kumukuha ng mga gamit sa iba, ipapadala sa'yo, durug-durug, papayag ba kayo? Hindi na mabasa yung letra. Tingin nyo kakainin niya yan? Kakainin ng medalyon niyang mga dasal?
kung mismong yung nakaukit dun sa medalyon, hindi maintindihan. Di ba? Sabi nga natin sa orasyon, isang letra lang ang pagkakamali, hindi niyan gagana. Itinatak mo pa sa medalyon, hinayaan ninyo yung medalyon. Di ba? Hinayaan ninyo niya yung mga kasan ninyong pamimirata ninyo, durug-durug yung letra. Hindi ba kayo naaawa dyan sa mga ano nyo? Mga pinagbebentahan ninyo? Sabihin na natin na mas mura. Okay lang kahit mas mura kasi gawa sa tanso. Yung quality control naman. Maawa kayo kung may mga awa pa kayo dyan sa mga bibili. Kaya yan bumibili ng mga gamit para sa proteksyon nila. Tiwala sila sa mga gamit, tas bebentahan ninyo ganyan. Unang-una, nabentahan nyo. Sige, masaya na kayo, nabentahan nyo. Masaya na kayo, napirata nyo yung gamit ko. Ang tanong, paano iiral yan? Paano gagana yan? Paano mananatili ang bisa niyan? Kasi pag kinonsagrahan nyo dyan once na kinonsagrahan mo ang gamit, ikaw man ang nagkasa o hindi, pinirata mo man yan o hindi, binili mo lang, pag kinonsagrahan mo, buhay yan Buhay yan. Kahit anong gamit, buhay yan. Basta totoo yung konsagrasyon mo na ginagamit. Buhay yan. Kahit sino, kahit kay Commander Tiger pa yan, nanggaling. Pag kinusagrahan niya ng ibang manggagamot, gagana yan. Ang tanong, nasa inyo ba yung dasal nung gamit na pinirata? O napagana nyo nga. Napagana nyo. Halimbawa, galing sa isang manggagamot, galing sa isang kasador, napagana ninyo, o yung kanina nagrereklamo, pinirata daw yung baon niya. O sige, sabihin natin, pinirata yung baon mo. Yung kasa niyan, ikaw ang nakakaalam Yung palaman na inilagay mo dyan sa loob niyan, alam ba nila kung ano yung mga nakalagay na mga orasyon dyan? O, di ba? Hindi. Alam nyo mga idol, ang bisa hindi yan napipirata. Kahit sino pa ang may gawa niyan. Kahit sino. Tandaan nyo, kahit sinong manggagamot, ang bisa hindi napipirata. At yung lihim na nakakasadyan, hindi yan napipirata. Anyo napipirata. Yung imahe napipirata, yung medalyon napipirata. Pero tandaan nyo ang kasanyan, hindi kayang piratahin. O, tignan nyo ito. Ronnie A. Burak. Isa po ako sa naloko sa mga, ayan na, sinasabi natin. Isa po ako sa naloko sa mga gamit kasi mahilig ako sa mura. Kawawa talaga, ngayon wala ni isang gamit kasi inalis ko na. Mula nang nanood ako sa'yo kasi totoo ang sinasabi mo, kuya. Bakit tayo magsisinungaling? Kasi unang-una, pag magsinungaling tayo, kawawa din ng tao. Kaya nga po ako, nasabi ko sa inyo, isa ako sa mga content creator na hindi ko naman minamagaling yung sarili ko. Hindi ko minamagaling. No? Hindi ko minamagaling yung sarili ko. Ang sinasabi ko dito, mga idol, yung katotohanan at yung makakatulong sa inyo. Kung sakasakaling yung sinasabi ko hindi makakatulong sa inyo sa spiritual, bakit nyo pupulutin? Kung mapapahama kayo, ba't nyo pupulutin? Kaya nga, halos lahat ng mga followers ko, inaalagaan ko sa paliwanag, inaalagaan ko sa spiritual. Kasi unang-una, tinatangkilik tayo ng tao. Kapag tinatangkilik ka ng tao, nandun yung tiwala. At yung tiwala, pag nasira yan, hindi na maibabalik yan. Tandaan ninyo, ang pinakapuhunan sa spiritual para ikaw ay makilala, para may mga tao na mga maniwala sa'yo, yung tiwala, yan yung aalagaan natin. Kasi unang-una, kung puro katarantadoon to, kasi nungaling ang pinagsasabi ko, ayoko lang tumira. Meron akong kachat dito kanina. Ayoko lang tumira. Ang taas ng antas niya, no? Nagpakilala sa akin na siya daw ay ganito. Ganyan. Tapos, may doubt siya sa gamit niya. Sabi ko, paano ka nagkaroon ng antas na ganyan kung yung gamit mo hindi mo pinagkakatiwalaan? Pwede ko ba daw aurahan? Pwede daw ipatesting? Bakit ko tetestingin yan? Nung sa taas ng antas mo, ayokong banggitin mga idol kasi
grupo ito, hindi ko kinaiilagan. Kumbaga ayoko masagasaan dahil unang-una, pinanggalingan ko yun. Naging miyembro din ako ng grupo na yun. At hindi naman ako naargabyado noon sa grupo na yun. Mababait din naman ang iba niyan, yung ibang mga blessor niyan, mababait din. Pero etong kausap ko kanina, yun yung antas niya. Tapos sa akin nagtatanong kung may visa ba daw yung ano niya, gamit niya, kung ano. Hindi ako nag-comment. Sabi ko, patesting mo na lang yung gamit mo, pabaril mo. Kasi yung mga idol, kung yung gamit ay pangkaligtasan o tungkol sa bala, pinagkakatiwalaan natin yan eh. Pinagkakatiwalaan natin na kapag sutsut natin yan, hindi tayo mapapahamak. Ngayon, kung sa sarili mong gamit, may doubt ka, tapos mataas pang antas mo, hindi ka sure, hindi ko alam kung paano ka napunta sa ganyang antas. Ayoko lang tumira, ayoko. Kasi unang-una, mahirap yung mag-aano tayo ng pangalan na ganyan. So itong masasabi ko lang sa inyo, sa mga lalo na sa mga nag-spiritual, sa mga may gamit, bakit pa ba? Hindi ko sinasabi na natangkilikin ninyo yung gawa ko, yung produkto ko. Kahit sinong nagkakasa ng mga gamit, pwede nyo tangkilikin yan. Basta sa tingin ninyo na marunong talaga. May kapatunayan. Halimbawa, yung gamit nila, may testingan na talaga. Nakikita niyo yung tinitesting na yung mga gamit nila. Nakikita niyo na yung mga gamit nila ay talagang mismong sila, yung mga suot nila ay talagang masasabi natin na na mailalayo kayo sa kapahamakan. 'Di ba? Pwede nyo tangkilikin yung mga ganun tao. Kaya lang, lagi kong sinasabi sa inyo, kung kayo maniniwala kay Lazada, kay Shopee, hindi nyo na mababalikan yan eh. Hindi nyo na mababalikan yan. Mas mainam pa yung mga nag-o-online na mga nagbebenta ng online sa Facebook. Kung hindi scammer kasi yung iba, yung mga scammer, after mo maipadala sa'yo yung gamit, di mo na mahagilap, nakablock ka na eh. Kasi wala silang ibibigay na gamit. Kumbaga, ang tawag namin dyan, hindi yung kasador. Ito, wag lang kayo masasaktan, mga kumare at kumpare ko dyan sa Quiapo, mga nagtitinda, wag kayo masasaktan. Kasi vendors lang po kayo. Naintindihan na nila yan, pinaliwanag ko na yan. Ito, papaliwanag ko ulit, Kung kayo bibili sa Quiapo at maghahanap kayo ng dasal na wala sa inyong ibinigay na dasal, huwag kayong magalit. Vendors lang po sila. Hindi sila mag-aanting, hindi sila manggagamot. Sabihin man natin na sasabihin nila, mabisa yan maganda sa kulam, yan mabisa sa bala. Part po ng pagtitinda, kung kayo may tindahan, kung kayo may ibinebenta, part yun yung sales stock para mabili. Part yun kasi vendors ka, kasi nagtitinda ka. Kasama yun. Dapat naiintindihan nyo yun kung bubuksan nyo yung isip ninyo. Pero ang iba nagagalit sa mga nagtitinda sa Quiapo ng mga medalyon after nila bumili at nalaman, napanood si Commander Leon o kung sino man na nasa spiritual, na nagpaliwanag, nag-live o nag-vlog na ang isang gamit hindi gagana pag walang dasal. So ngayon nalaman mo, walang dasal yung isang gamit, magagalit ka dun sa binilan mo sa Quiapo. Wag po kayong magalit sa mga yun. Vendors po sila. Hindi sila mag-aanting at hindi rin po sila agimatero. Wala silang kinalaman dyan. Alam nyo po ba na buy and sell din sila? Hahanguin nila yan sa gumagawa dun sa pinagpapagawan ko sa Batangas o kay Caris o kay Leonard Poblete o kung sa Cavite man, saan man yan ipinagawa, no? Kahit yung manggagawa, kahit yung tinatawag namin panday, ito yung tinatawag namin na panday. Sila yung nagtutunaw, sila yung nagkakasa ng mga gamit na to, yan yung tinatawag namin panday. Hindi nyo pwedeng sisihin yung panday, sasabihin ninyo, gagawa-gawa kayo ng medalyon, wala naman dasal. Panday po sila, maker. Kahit anong uri ng medalyon gagawin nila, spiritual man, o hindi man yan spiritual, gagawin nila yan kasi trabaho nila yan. Ang trabaho nila gumawa, hindi nila trabahong magkonsagra. Tapos yung iba makikita ko sa post, nagpagawa ko kay ganyan ganito, hindi naman kinonsagran. Ay bobo. Bobo talaga. Number 1, napaka-bobo yung mga nagrereklamo na yun. Sorry kung tinamaan ka, nakikita ko yung post mo dun sa mga group. Hindi ko kilala, hindi ko naman minention yung pangalan mo.
Pero ako, sinasabi ko, kabubuhan yan. Real talk yun. Walang kinalaman yung panday dyan. Walang kinalaman. Ang may kinalaman dyan, yung nagpagawa, yung nagkasa. Pero kung iyan ay hindi kasa, hayag yan. Halimbawa, hayag na San Benito. Wala kasi ko ditong hayag na San Benito eh. Yung sa akin, halos sarili kong kasahan dito eh. Nung kahit yung San Benito ko na malaki. Yung hayag, alam nyo naman yung hayag eh. Yung may kita nyo sa Shopee, sa Lazada, minsan manipis, minsan gawa sa alloy, yun. Hayag yun. Pag ginaya nila yun, at walang dasal yun, natural talaga maghahanap kayo ng dasal. At hindi gagana yan. Saan man lupalop lang galing yan, hindi yung gagana kung walang dasal. So pwede kayong manghingi sa iba. Ngayon, kung ang may kasalanan doon, yung nagpagawa, halimbawa ako, nagpagawa kay Panday, pinagawa ko kay Panday, tapos nirelease yung gamit ko, nirelease ko yung gamit ko, walang dasal, sisisihin nyo ako nun. Kasi alam niyo na nagkokonsagra ako ng gamit. 'Di ba? Hindi ko kinusagra, ako nagkasakasan yan, tapos wala naman dasal. Pwede nyo akong sisihin. Pero, ito yung sinasabi natin, pag sa Quiapo kayo bumili ng mga medalyon, no? Kanino man doon, kay Caris, Ambayik, o kay Ariel, no? Iba yung Ariel Magsino doon sa Ariel doon na, kung binili nyo yan doon, walang konsagra at walang dasal, hindi nila kasalanan yun. Kasi yan, gawa yan ng Panday, binenta doon, bultuhan, yung tinatawag na mass production, basag yung letra, pag basag yung letra, hindi nila kasalanan yan. Hindi nila kasalanan yan. Bakit? Ito yung... Ay, si Kuya Mike nanonood. Shoutout sa iyo, Kuya Mike. Mapagpalang gabi sa iyo. Long time no see. Itong binigay sa kanya. Patay tayo dyan. Yung kahit-kahit natin pa yan. Mga idol, ito yung dasal na ibinigay, kahit-kahit. Alam nyo ba yung kahit-kahit? Paglilinis yan, no? Paglilinis yan. Hindi yan yung tunay na dasal. Alam nyo, ito, paglilinis sa ating sarili yan, kahit-kahit, di ba? Alam nyo naman yan. Sino yung nakakaalam dyan na yung kahit-kahit tsaka Anima Christi, kasama yan sa dasal na paglilinis sa sarili. Anong kinalaman yan sa medalyon na ibinigay, na nakuha mo? Anong kinalaman ng kahit-kahit? Hindi naman yan yung dasal. Kawawa sa inyo. Tignan nyo. Tagalite doon nakakuha. O, Tagalite. Tagalite ka, tapos naka-order ka niyan, durug-durug, basag-basag. O, ano na ang ano niyan? Di ba? So, ito mga idol, no, sinasabi natin dito. Balik tayo dun sa usapan na sinasabi natin. Yung sinasabi natin na buy and sell, no, o tinatawag nating reseller. Sabi na lang natin ng reseller. Pag sila nagpagawa ng mass production, automatic yan dahil madalian yan at mura lang ang halaga niyan. Totoo, yun yung totoo, mura lang ang halaga niyan. Mura lang yan. Pagka iyan ay binili mo doon sa naguhulma. Napakamura lang yan. O re-real to ko kayo, may 100. May 100 ha. Mass production, may 100. Magkano nila ibebenta sa Quiapo yan? 1.5. Oh, hindi nila kasalanan yun. Hindi nila kasalanan yun kasi negosyo yung kanila. Negosyo. Normal yun. Kung mas malaki patong nila, labas na tayo dun. Naghahanap buhay ang mga yan eh. Naghahanap buhay. Kung pagbenta nila sa Quiapo, 1.5 ganyan, wala tayong pakialam dun. At mass production yun. Pag sinabing mass production, kung durog ang letra niyan, walang ulitan yan. Kung gusto mong kung gusto mong quality control, magbayad ka ng mahal. So sa amin ganun. Ganun sa amin. Pagka nagpagawa kami ng medalyon, kaya nakikita ninyo, kahit ganito kalilitan letra, buong buo, ayan o. May makikita ka bang durug na letra dyan? Kasi hindi kami papayag sa mahal ng paggawa namin yan. Pag may durug na letra dyan, tignan nyo, ang liliit yan o. Oh, ang liliit ng letra, bakit buo? Kasi nga po, hindi po yan mass production. May tinatawag na quality control. Kasi hindi kami naniniwala na kapag basag ang isang letra, gagana yan. Sa orasyon nga, inuusan natin, magkamali ka lang ng letra ng pagkakabanggit, hindi nagagana. Sa medalyon pa kaya? Oh. Tapos ito pa ang pinaka-problema. Pinirata, tignan nyo, buong buo. Ang ganda, gawa pa sa kalis at kampana. Pagdating sa kanila, bukod sa gawa na lang sa tanso, tignan nyo naman yung itsura. Bibilhin nyo yan? Wala pang dasal. Ano mapapala nyo dyan?
Nagsabit kayo ng tanso sa liig ninyo? Na mukhang mata na may letra? Hindi po medalyon ang tawag dyan. Hindi medalyon ang tawag dito. Huwag kayo bala kayo kung ma-open kayo. Sa totoo, hindi naman aking talaga yan eh. Tingnan mo, isusum in natin. Hindi ko gawa yan. Pirata yan pag ganyan. Oh, di mo malaman yung nasa gitna kung katarata ba yan o sore eyes yan eh. Santisima naman, tignan mo yung mga letra niya, no, halos kagdadurog-durog na. Di mo malaman ito kung CSPB ba yung nakalagay na yan eh. O, parang CSPB, oh. Paano maging CSPB yan eh? Wala naman San Benito kung kinasa dyan. Pero malinaw yan na. Kasako yan. O. Tignan nyo. Dapat sa picture maganda to. Kasi picture nga eh. Gaganda dapat sa picture yan. Pagka pinakita ng personal na ganyan, dapat makikita yung mga burog-burog o basag dyan. Eh, eto, personal na yan. Bakit mas mukhang ano pa, matino pa dun sa pirata? Diyos ko po. Santisima. Kawawa. Kawawa lang. Nagsabit kayo ng tanso sa leeg na mukhang trespiko. Nagsabit kayo ng tanso sa leg na mukhang trespiko na may katarata pa. Sa totoo lang, yun. Putukan mo putukan mo to. Durog to, 100%. 100% durog yan. Di ba? So, yun yung sinasabi natin. Tsaka unang-una may kasahan yan, mga idol. Sino man yung manggagamot na nagkasa ng gamit. Kung sino man nagkakasa, isang manggagamot na nakikita nyo nagkakasa ng gamit, may mga sikreto yun. Kung pipiratahin ng iba, yung kanina, yung nagre-reklamo, si idol, nagre-reklamo, yung bao ko nga, pinirata, sabi ko, okay lang yun, kahit piratahin nila yun. Yung imahe lang ang kaya nilang gayahin, pero yung bisa nun, hindi nila kayang gayahin. Lalo na yung mga ipinapalaman mo dyan ng mga salita, hindi nila magagaya yan. Sabi ko nga pag nilagyan niya ng palaman ng mga salita, dikitan mo ng pandikit para pag binulat-lat nilang ganun, mapunit, wala silang mapakinabangan. Mawawala ng bisa yun pag binuksan nila. Alam mo, ganyan ginagawa ng iba. Bibili, o order yan sila, o order. Tapos alam nyo gagawin yan? Yung puwit ng bao, sa kapwa puwit ng bao, pag sasalpakin nila yan, sasabihin nila, bao na walang mata. Ano yung puwit ng bao na ginamit nila? Yung dalawang mata, isa bibig. Kasi kapag puwit sa puwit yan, na pinagsalpak na yan, ginawa ng medalyon, nilagyan ng letra, hindi nyo na mahalata yan. Hindi nyo na mahalata yan na ano yan, na puwit ng bao na hindi naman libon. So doon kayo mag-ingat. Pero kung nakikita nyo yung mga gumagawa, pinapakita nila talaga, buong buo yung bao. Ang dami niyan, ang dami nagbablog niyan. Buong buo yung bao, may bunot pa. Pag binuksan nilang gano'n, makikita mo talagang pagbukas nila, talagang libon. Siguradong libong kagad, hindi pa nabubuksan. Yun yung mga marunong talaga na sinasabi. Diba? Yun yung sinasabi na talagang mga marunong. Tapos ngayon, bibidyohan pa nila yan habang binibiyak nila. Pagkabiyak nila, habang ginagawa nilang medalyon, talagang pinapakita nila na hindi nila pinapalitan yung libon. Pinapakita nila kung paano nila assemblein, kung paano nila ukitan, paano nila lagyan ng palaman. May pruweba May pruweba na talagang iyan ay mga libon. Ang dami kong nakikita ng ganyan at natutuwa ako ron. Kasi totoo kayo sa inyong sarili. Diba? Totoo kayo sa inyong sarili. Natutuwa ako sa mga ganyan. Bakit? Kasi unang-una, nasa spiritual tayo. Pag sinabing spiritual, nandun ka sa aral ng katotohanan. Tapos manggagago ka ng kapwa mo. Yung puwit ng bao, parehong puwit ng bao, pagtatabihin mong ganun. Tapos sasabihin mo, tawag dun animal. Kumita lang, ginawa ng hanap buhay. Alam nyo yung mga nagbebenta ng mga gamit. Huwag nyo silang pulaan. Huwag nyo silang pulaan. Tapos yung mga nagsasabi, na kung talagang may bisa yung mga gamit ninyo, bakit nyo binibenta? Bakit pag may presyo ba yung gamit, wala ng bisa? Gonggong ka.
Yun lang masabi ko, real talk. Gonggong. Bakit? Kasi unang-una kinokonsagra yan eh. After mo bang konsagrahan, pag binenta mo, wala na yung visa. Tapos yung iba nagsasabi, pagka binibenta, mahina ang visa. Bakit? Bakit mahina ang visa pagka binibenta? Hindi ba yan dumaan sa paglilinang? Yung tinatawag na paglilinang, kung naintindihan nyo yung paglilinang, konsagrasyon, bautismo, pagkakarga. Hindi ba yan dumaan dyan sa tatlo na yan? May bayad man yan o wala, dumaan yan sa tatlo. Kung hindi dumaan yan dyan, yun talaga, walang visa yun. May presyo man o wala, kung hindi yan kinosagra, walang visa yan. Tapos yung mga gunggong, kasi walang mga pambili, nasabihin, kung talagang may visa yan mga gamit ninyo, bakit nyo binibenta? Yung lolo ko. Targis na mga katwiran yan, gasgas na yan, puro kayo si lolo. Di ba kayo naawa sa mga lolo nyo, mga patay na ginamit nyo pa sa kasinungalingan ninyo? Karaniwan sa mga gagamot ngayon, tanungin mo yung mga bago, lolo nila, ang tingero. Ano kay Tito Beck and Joey? Wala yan sa lolo ko. Ay gasgas na yan. Yung mga katwiran ninyo para paniwalaan kayo na magagaling talaga kayo sa spiritual. Sa aming mga matatagal sa spiritual, hindi namin basihan kung sino lolo mo. At wala kaming pakialam dun. Ang tinitignan namin yung sarili ninyo kung paano nyo dadalhin ng inyong pag-spiritual. Kung paano kayo kumilos bilang nasa spiritual. Kung wala naman kayong kamag-anakan sa spiritual at hindi kayo angkan ng mga nag-i-spiritual o angkan ng mga manggagamot, wala na. Ano naman masama dun? Kung ngayon ka lang nagsimula ng after pandemic, wala namang masama dun. Di ba? Ba't kailangan nyo magsinungaling para paniwalaan kayo ng mga tao na mabanggagaling ninyo? Na talagang nananalentay sa dugo ninyo ng mga antingero kahit mga Bertudis kayo? So pag Bertudis ba magaling? Bakit may mga Bertudis na hindi nakakapagpasampa? Bakit may mga baguhan ngayon ang gagaling manggamot? Nag-aral lang sa libro. Nag-aral lang sa online. Di ba? Kaya yung katwiran ninyo na mga lolo kayo ng lolokohin nyo lang yung sarili nyo. Hindi nyo kami mapapaniwala dyan. Kahit ano pang angkan pinanggalingan ninyo, hindi kami nabibilib. Mas nabibilib kami sa sarili ninyo kung paano kayo gumalaw. Kung paano kayo gumawa bilang spiritual. Wala naman kami pakialam kung bago lang kayo eh. Diba? Pag baguhan ka ba sa spiritual, pinagmalaki mo, nagsinungaling ka, ang lolo mo manggagamot, tatangkilikin ka ng tao, magiging kasing dami ni Nick Banayo yung followers mo. Ay mapagpalang gabi kay kumparing Agimat ng Mangyan. Kay paring Mac, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Nakauwi ka na ba? Balita ko nasa Bicol ka. Ingat ka dyan pare sa gamutan mo. So yun eh. Yun yung sinasabi natin, no? Evening Commander Leon, Faith Healer ng Ormoc, Commander, pa-shoutout. Shoutout sa Faith Healer ng Ormoc. Shoutout sa inyo dyan mga kapatid. Mga kapatid natin sa spiritual. Yun lang sinasabi namin. Kami, matagal na kami sa spiritual. Hindi nyo na kayang bilugin yung mga utot namin. Tigil-tigilan ninyo yung pangangatwiran ng lolo nyong babaylan. Lolo nyong manggagamot. Bakit? Hindi kayo tatangkilikin ng tao, tatangkilikin kayo ng tao sa inyong mga gawa. Kahit nabaguhan ka, kahit saan ka nang galing, no? Kahit nag-aral ka lang sa libro o after pandemic ka lang nag-aral, walang problema dun. Walang problema dun. Ang problema nasa sarili ninyo. Ang daming mga baguhan ngayon, sa totoo lang. Ang gagaling maggamot. Ang lulupit sa pasampahan. Tanungin mo, sa kanino ka natutong manggamot? Kay ganyan, ganito, tinuruan lang po ako. Yung iba, yung mga peking account, sigaw ng sigaw. No? Post ng post. Makita mo sa mga post nila, talagang pinagmamalaki nila sarili nila. In love sila sa sarili nila. In love sila sa sarili nila na natuto silang manggamot at lagi nilang sinasabi, lolo daw niya ganyan, lolo niya ganito, lolo niya ganyan. Hindi namin kailangan yung kapaliwanagan ninyo. Kailangan namin yung action ninyo, yung galaw ninyo, yung gawa ninyo. Kung nakikita namin na kayo manggagamot online, marami kayong natutulungan, ba mas lalo nyo kaming napabilib. Bakit? Kabago-bago mo? O hindi ka naman angkan na manggagamot, ang dami mong natutulungan?
Samantalang yung mga lolo daw nila, mga manggagamot ni healing matter nga, hindi marunong eh. Yes, parang mangyan, ang daming baguhan ngayon. Pero hindi lahat ng baguhan, utak pulburon. Bilib ako ngayon sa mga henerasyon ngayon ng karaniwan. Yung nakaraan taon, nakakasura. Nakaraan taon, nakakasura yung mga baguhan nung nakaraan taon. Parang hindi mo maintindihan kung albularyo ba inaaral nito o pagiging si Saido o si Sider eh. Mga utak pang kalawakan eh. Pero yung sa ngayon, yung panahon natin, itong taon na to, ang dami kong kinabibiliban ng mga baguhan. Ang gagaling talaga mga magpasampa, ang dami natutulungan. Buti sana kung ganun. Kita mo sa mga post nila, yung mga gusto pong magpagamot yan, wala pong bayad. Bahala na lang po kayo magdonasyon. No? Bahala na lang po kayo kung magsesend kayo sa Gcash o hindi. Nakakabilib eh. Unang-una, inaaral nila yung paggagamutan, hindi para gawing hanap buhay, kundi para makatulong. Pero yung iba, mga peking account, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Puro si Lolo, puro si Magaling, puro... Yung iba pa, mga master pa yung pangalan, mga mahistro. Di mo alam kung saan lupalop eh. Walang pagkakaiba yan doon sa namimirata ng gamit ko. Tignan mo, sariling gamit ko, pipiratahin. Patapusin lang namin yung ginagawa namin par kasi yung... Nakabili din kasi ako ng lote para dun sa sa Mambugan. Gagawin kong paupahan yun pagkatapos dun. Tapos dito may mga pinapagawa pa ako. Kaya bihira ako paring Mac, parang agimat ng mangyan. Kaya hindi ako gaanong nagla-live kasi nga busy ako. Napakapagod ko. Kung hindi may mga tao naman ako dito, 4 yung gumagawa sa akin dito pero tumutulong din ako asintada, nagwe-welding, kung ano yung magagawa ko. Kasi galing tayo sa kanyang buhay. So, mas mabilis matapos. Kaya kung di man ako nakapunta dyan, pasensya ka na muna par. Kung nangako ako sa inyo dyan sa inyong mga taga Mindoro. Kahit naman ako, bis na miss ko na kayo eh. Wala talaga. Kahit nga sila paring Dance, sila paring Maki, yan sila Nilo, no? Yan si Commander Tiger, nung nakaraan lang, kung hindi pa nagkaroon ng binyagan, hindi pa tayo makapunta. Kahit yung mga batang Quiapo, mga antingerong ng Quiapo, sinasabi sa akin, bihira ka nang bumaba, bihira ka naman namin makabanding. Ganun talaga mga lods. Pag malaki yung responsibilidad, lumalaki kasi yung miyembro ko, dumadami sila. So pag malaki yung responsibilidad mo, nagkaroon pa kami ng Batangas chapter, lapit na, sa 9, birthday ko na sa actually hindi naman May 6 ako. Ginawa lang namin 9 kasi tumapat ng Sabado. Para yung mga member, tsaka yung iba mga pupunta rito na mga gustong makipag-banding, gustong makijoin, makakapunta sila. Yung iba mga nagtatanong sa atin sa spiritual, mga nagpapaturo kung ano yung kapaliwanagan, kung paano yung mga gamit ng medalyon nila papakainin. Ano ba tong... Pakisagot nga halat ako. So, ayun, kung gusto nyo pumunta rito, invited naman kayo. Kahit sino mga antingero. Ngayon lang sinasabi natin, lalo na doon sa mga bago, stay humble. Manatili kayong ganyan. Pagka nagpapakumbaba kayo, lalo kayong itataas ng Ama. Tandaan ninyo, hindi yung mga history o kasaysayan ang dapat nyong aralin. Kahit anong taas ng kasaysayan, sinasabi ko nga sa inyo mag-focus kayo sa pag-aaral ninyo kung paano mapapagana ang isang orasyon. Halimbawa, panggagamot sa ganitong uri ng sakit, depensa sa sarili, kalasag sa ganito, no? Panggabay para sa pamilya, pangtulong sa ibang tao, pampaswerte, pagyaman, yan ang aralin ninyo. Hindi yung kasaysayan, alam mo ba yung kasaysayan ng Infinity de Diyos nang nagmaan sa ninuno, tsaka si Infinito, anong mapapala nyo dyan? Okay na basahin nyo yan. Okay na unawain nyo yan para naiintindihan ninyo kung saan ang galing ang Infinito, ano ba sila, sino ba ang nagbasbas, saan ba pinagmula ng Atardar, si San Miguel, ano ang katayuan, si Metatron, ano ang katungkulan. Okay lang yan mga kasaysayan na yan. Kaya lang, kung magiging palabra de honor nyo yan, sa tuwing may makakausap kayo na mga nasa nag-aanting-anting o mga manggagamot na, alam mo ba kayong ganyan ganito, anong mangyayari niya? Sige nga,
gamitin nyo yung kasaysayan kapag ka may sinasaniban. Sinasaniban ng demonyo, sabihin mo sa sinasaniban, alam mo ba na kaalaman ko na ang alam ko ay yung kapalinuanagan ng mata ng infinito na lumulutang sa kalawakan? Sa tingin niyo aalis yung demonyo doon? Hindi. Kahit anong gawin ninyo, kahit kwentuhan nyo ng kwentuhan yan. Kasi yun ang inaral nyo, pangkwento eh. Yung pang yabangan, pagka inuman, pag nagkita yung mga antingero. Hindi kayo makakapaglingkod yan. Kaya nga po kayo nag-aral sa spiritual, lahat tayo isa layunin natin. Matulungan ang ating sarili, madepensahan ng ating sarili. At ang buong pamilya at ibang tao. Makatulong. Ang unang-una sa lahat, kaligtasan at malapit tayo sa Panginoon. Pero kung kasaysayan, sus, Santa Maria, pag dumating ang Diyos, tinanong ka, ano bang ginawa mo sa lupa? Alam ko po yung kasaysayan ng infinito. Ligtas ka ba dyan? Maggamot ka na lang, tumulong ka na lang. Hindi mo nga alam yung mga kasaysayan, pero alam mo yung mga orasyon kung anong panluna sa mga namamagang tonsil, namamagang tenga, nagayuma, nakulam, nabarang. Kung alam mo yung mga gamot dyan, sa dami ng tinulungan mo, pagkadating dito ng Kristo, tanungin ka, ano ginawa mo? Nanggamot po ako ng mga may mga karamdaman, ganyan. May mga natulungan po ako. Puntos mo yun eh. Pagdating ng Kristo, ikaw ano ginawa mo? Alam ko po yung kasaysayan. Santa Maria, ewan ko lang. Unang-unang kaligtasan, kaya tayo nasa spiritual. Kaya hindi naman po tayo naglilingkod sa tao. Yan ang lagi kong sinasabi. No? Maraming galit sa akin sa spiritual. Yung iba, karaniwan lang naman galit sa akin yung mga bago eh. Yung mga lehitimong mga antingero talaga nakakakilala sa akin, hindi naman galit sa akin. Alam nila na real talk ako. Kasi unang-una, ayoko kayong maligaw. Ayoko kayong maligaw. Bakit? Kasi unang-una, sinagsasayang kayo ng panahon. Alam nyo ba na pag-aaral sa spiritual, hindi lang isang beses mo babasahin ang orasyon, kailangan paulit-ulit hanggang sa makabisado mo. Paulit-ulit mong binabasa, paulit-ulit mong gagawin para mapagana mo. Hindi kayo nangihinayang doon. Kaya yung sinasabi ko, unang-una, sa pangungopia ng mga post. Mga post. Alam nyo yung karaniwan sa mga nagpo-post? Ako, pansinin ninyo, bihira ako mag-post. Pagka merong isang tao na nanghingi sa akin, Commander, ano ba yung orasyon para sa sakit ng ngipin? Alam nyo, kesa sa isang tao ko ibigay, sagot ko, dahil binigyan mo ko ng pagkakaabalahan kahit busy ako, kasi hahanapin ko sa libro, hindi ko naman kabisado lahat yan eh. May mga kabisado ako, panggamutan ko. Sa material at spiritual, pero yung buong libro, sa dami na ito, kala mo, library na, ilalagay ko rito, computer. Baka mag-blue screen, kumbaga sa computer, mag-blue screen ako niyan kasi overcapacity na. Sa sobrang dami. Kaya puro maraming nababaliw. Yan sinasabi natin. No? So, yun. Pagka may taong nagsabi sa akin, Commander, ano orasyon sa ganyan? Kesa sa mapakinabangan ng isang taong ginagawa ko niyan, abangan mo, ipopost ko. Binigyan mo ako ng inabala mo ko, kahit na marami kong ginagawa, so bibigyan pansin ko yung hinihiling mo, pero kapakinabangan ng lahat. Total, naghanap din naman ako eh. Diba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kaya bihirang-bihira ako nagpo-post, pagkakataon yun, na may nanghingi sa akin, na gusto kong mapakinabangan ng iba. So ngayon, itong mga damo, hindi mo nang alam kung saan ang galing na talahiban, kung mga inkanto ba, mga impaktong nagpupulot ng mga orasyon, kung saan GC ng... Ay, naku, ewan ko sa inyo. Post dito, post doon. Tingnan nyo nga nangyari ito. Pinakita ko sa inyo. Kapupulot nila, nakaipon sila. Di ba? Ito yung content natin kahapon. Kapupulot ng orasyon, nakaipon ng ganito karami. O, tignan mo. Ano yung nakalagay dito? Kristong sinukuan. Infinito di Diyos. Ano yung mga laman? Chapsuy. O. Andito yung Metatron. Andito yung Familiaris. Andito yung Vocalist. Lahat na yata nandito na eh. So ito yung tinatawag na all-in-one. Chapsuy. Kung ano yung mapulot sa mga post, isulat, itype mo, gumawa ka ng libro, maliit na libro, Biblia to, kaganda-ganda. Ang ganda ng cover, ano yung laman? Tapos yung nandito, di ba, binasa ko.
Binasa ko dito kahapon na mali yung nakalagay. Meron dito kahapon mga binasa ako na mali talaga yung nakalagay. So, yun, tignan nyo. Yung kapupulot nila ng mga orasyon, hindi mo naman kasi mapagkakamalang pinulot yan kasi nakatype na, oh. Oh, nakatype na. Tignan nyo naman yan. Pag-aaralan nyo, ganyang orasyon, nag-aaral kayo manggamot, pamarusa yung mga nakalagay. Oh. Infinito di Diyos, tsaka sa Kristong sinukuan, ang laman, pamarusa, pardasyon, Jesmundos. Sus, halos na lahat ng libro nandito na eh. Yan sinasabi natin, kapupulot ng kapupulot, hanggang sa tingin nila sa sarili nila, maestro na. Ayan, chapso yun, nilabas. Tignan yung aral ninyo. Itim at puti. Yung iba pa, o ito, orasyon pamarusa na naman, oh. Tabak ni San Miguel. Kulang pa. Santisima na yan. Tignan yung tabak ni San Miguel, oh. Asan yung karugtong yan? Ito na yung likod, oh. Espada ng ox. Tignan nyo. Yung sistema, kaya alam nyo, kung walang mga ganito sa amin, nasisiwata dyan sa mga pinaggagawa niyang mga yan. So kayo naman, bili kayo ng bili. Walang nagko-correct sa inyo eh. Walang nagtatama sa inyo eh. Bili kayo ng bili. Dahil walang nagtatama sa inyo, kapag binasa niyo yung orasyon, ayun, ang kalalabasan, may mga tama na kayo. Alam nyo ba na nakakabaliw ang orasyon pag mali? Kaya nga dito sa medalyon pa lang eh, tinitiyak namin na tama yung mga letra. Tinitiyak namin na walang durog, at buong-buo yung letra, kasi unang-una, bang isang orasyon, pagka mali-mali ang letra niyan, babaliw kayo dyan. Saan daw galing to? Sa Lazada. Yan, kita nyo sa Lazada, dami yan. So ito, binibenta nila naibenta nila, nung hindi ko pa member yon, naibenta nila sa member ko na siya ngayon, pinakita sa akin. Sabi niya, ano ba yung mga laman nito? Hindi ko dapat alam mo. Kasi ikaw ang bumili niyan. Nung tinignan ko yung loob, ayan ang laman. Chapsuy. So may mga umami na dyan na mga nakabili nito. Kahapon, nung blinag ko to, may mga umami na kung kanino to. So bahala kayo kung kanino yan. Hindi ako nag-mention. Ang nag-mention, yung mga bumili sa inyo na nakapanood niyan. Baka sabihin nyo, naninira ako. Hindi ako naninira. Real talk lang. Sinasabi ko yung totoo. Siraulo ka. No? Kung sino ka man na may-ari ka nito, ayoko lang tukuyin yung pangalan mo. Tukuy ko na kung sino ka. Yung ginagawa mo, nirarambol mo yung utak ng mga nag-aaral. Nilagyan mo ng Pardasyon, nilagyan mo ng Jesmundos, nilagyan mo ng San Miguel. Eh dito pa lang, oh, sa salita pa lang, nag-aaway-away na sila lahat. Bakit? May pangkulam, may pantigalpo, may pangpamarusa, may panggamutan. Tingin nyo gagana to? Katarantaduhan na itong mga to eh. Pulot ng orasyon, gawa ng mga libro, chapsoy naman, kung ano-ano, hindi nyo naiintindihan. Ang kawawa niyan, mga bago nag-aaral. Kaya minsan, hindi mo rin masisisi yung mga bago nag-aaral kung bakit nagkakanda mali-mali o nagiging mayabang yung iba. Kasi po, yung ibang mga nauna sa kanila ng kaunti, ganun yung mga attitude, ganun yung mga ugali, mga sinungaling papa, kaya yung mga naniniwala sa kanila. Alam nyo ba yung iba, pag bago pa lang sa spiritual, mga ilang linggo pa lang, ang babait niyan. Po at opo, alam nila bigkasin. Kulang na nga lang, halikan yung pit mo pag nalaman nila eh. Na magaling ka na sa spiritual eh. Ngayon, nakakatempo sila ng siraulo. No? Kaya itong mga matitino, kapag naturuan niya ng mga siraulo at mga sinungaling at siraulo na rin sila. Eh ano ba ituturong matino niya mga yan? Wala. Kaya ano matututunan ng mga susunod sa kayapak nila? Ganun na rin. Mayabang, sinungaling.
Akala mo naman, pag-aari na nila yung kalangitan. Akala mo, may ambag na sila sa kalangitan kung mga magsipag entrada ng mga ano nila eh. Hindi ko nila lahat. Maraming mga bago ngayon ang gagaling, nabibilib ako. Lulupit sa mga gamutan ngayon. Diba? Tahimik pa. Kaya yan sinasabi natin, kung walang katulad namin, na pinipilit namin na ibalik yung tradisyon at kultura ng natutunan namin sa matatanda at babaguhin namin yung pamamaraan sa ngayon, hindi uubra yun mga lods. Hindi uubra yun. Pansinin ninyo, sa mga antingero ngayon, bihira na nakakagawa ng himala. Bakit hindi nakakagawa ng himala? Yung iba kasi, aral na nga lang sa libro, ipopost nitong nag-aral, kulang-kulang, mali-mali. So pag ginamit ng tao, yun delikado eh. Isipin nyo na lang kung di totoo yung sinasabi ko, ito pinakadelikado. Sabihin nyo na napaka-impokrito ko sa mga sinasabi ko. Ito lang, katotohanan lang, real talk lang. Kaya kayo pumasok sa espiritual, kaya kayo nag-aaral sa espiritual, kaya kayo bumibili ng mga kagamitang espiritual, depensa para sa sarili. Nakatsyempo ka ng tukmol. Nakatsyempo ka ng tukmol na yayabang-yabang magkwento. Na maestro daw kuno, magaling daw kuno, nabili mo yung gamit. Ang binili mo tungkol sa bala. Anting-anting sa bala, isinuot mo. Nagkabarilan, ikaw sa inaakala mo na hindi ka tatamaan, imbis nagtago, naglakad ka pa, tinamaan ka, patay. So, sino mapapahamak niyan? Mabuhay ka din, paring Jay Cerveto, isa sa mga kapatid natin sa spiritual, kumpare ko rin yan, na isang ano. So, yun. Alam nyo, kung wala kami mga ganito na sisiwata, pansinin ninyo, ilan lang kami naninita madalas. Ilang kaming naninita. Ang madalas manita si Kabenjo, ako at si paring Nick Banayo. No, si Kabenjo, bakit kung marami nakakalam kung pare ko, hindi ko tinatawag na pare. Kasi unang-unang matanda na yun si Kabenjo. Talagang may tahid na sa spiritual nun. Hindi man kami magkakilala, sabihin ko man na mas bata ako sa kanya at bata pa ako nag-aral sa spiritual, ang dami nakakaalam, 8 taon pa lang, nasa Banahaw ako. Malay ko ba kung si Kabenjo, 8 taon din na nag-aaral, ilang taon ng tanda sa akin yan. Di ibig sabihin, mas matanda sa akin sa spiritual yan. Kaya yung respeto ko, hindi ko tinatawag na paring Benjo yan. Nandun pa rin yung respeto ko na Kabenjo, ay yung kapatid yun. Yun yung meaning nun sa spiritual. Kaya sa kami ang mahilig banita, bakit namin sinisita? Unang-una, papabayaan namin, hahayaan namin yung mga kupal ang maghari-harian sa spiritual, yung mga kasinungalingan nila. Paano yung mga susunod na henerasyon? Kupal na rin at mayabang na rin. Kung wala kaming mga ganito na sinisiwata namin at sinisita namin yung mga ganyan, di talamak pa rin sana ngayon. O kita nyo, nabawas-bawasan yung mga kayabangan nitong mga, ay nako, ewan ko lang. Kahit paano nabawasan pansin nyo? Bawas na sila. So yung mga mayayabang, ang gagawin nila, gagawa ng peking account, tsaka kamumurahin. Bakit? Takot eh. Alam nila na may kalalagyan sila eh. Diba? Pag alam nila na matagal na sa spiritual, hindi nila kayang murahin yan sa sariling account nila, yung tunay na account nila. Gagawa ng peking account yan, tsaka kamumurahin. Bakit? Nangingilag, takot. Alam nilang aabutin sila. Sa spiritual man o sa personal, alam nila yan. Oh. Kami, hindi kami natatakot. Kahit na tirahin namin yung mga yan, kung sa tingin na naman namin, maraming matututo ng tama, ba't kami titigil? Siguro titigil lang ako na titirahin ko yung mga kukupal-kupal sa spiritual, pagpatay na ako. Pero hanggat nabubuhay ako, hindi ako papayag na may ganyan. Kasi unang-una, ang daming naluloko, ang daming kawawa. Tignan nyo, ang daming mga gamit, butas-butas pagka tinesting nila. Hindi pa nga si paring Nick ang bumabaril eh. Oh. Pag si paring Nick talaga bumaril yan, talagang butas yan dahil may panudla. Alam nyo ba, sa spiritual, kapag nagpa-testing ka sa isang antingero, pag antingero pinatesting mo ang gamit mo, magdalawang isip ka.
Bakit? Kapwa kayo antingero. Ang isa sa inyo, hindi yan yuyuko. Magpapagalingan kayo. Alam nyo ba ang tawag doon? Subukan, hindi testing. Pag kay Nick Banayo kayo nagpa-testing ng gamit, hindi testing ang tawag dyan. Subukan. Bakit? Kasi unang-una, alam nyo na antingero yan, dyan kayo magpapatesting. Tutudlain talaga gamit nyo yan. Kung sa unang putok, lumusot, sa pangalawa, hindi yan lulusot. Kung isa una, pangalawa, lumusot, no? Okay yung gamit mo, sa pangatlo, gagamitan ka ng ikatlong panudla niyan. Kasi hindi magpapadaig yan. Subukan nga eh. Pero kung magpapatesting ka sa isang asintado na hindi naman antingero, testing ang tawag dun. Kaya nagtataka ako yung iba, pagmamalaki pa. Kung talagang totoo yung gamit mo, patesting mo kay Nick Banayo. Nakakatawa. Kasi unang-una tanga. 'Di ba? Lahat ba ng babaril sa gamit mo? Marunong sa espiritual? Depende na lang yan kung handa ka na. Kung papatesting mo, kung sa tingin mo kaya na niyang tudlain yung panudla ni Nick Banayo, patesting mo kay Nick Banayo. Pero kung sa tingin mo, napapailalim yung kapangyarihan mo sa kapangyarihan ni Nick, ba't ka pa magpapatesting? Alam mo na may kalalagyan yung gamit mo eh. So, pasensya, doon sa mga nagpa-testing na mga antingero dyan, yun totoo lang ang sinasabi ko. Kaya tayo nagpapa-testing sa kapwa antingero, subukan yan. Hindi testingan ang tawag dyan, subukan. May dala ka, may dala yung tao. Ano gagawin ng tao? Ibuburo niya yung dala-dala niya, hindi niya gagamitin. Paano niya malalaman kung gumagana pa yung gamit niya, yung panudla niya? Di ba? May karga yung gamit mo. Di kakargahan din niya yan para matudla. Kaya nga subukan eh. Yun ang pagkakaibahan sa mga hindi nakakalam sa pagpapasubok sa isang antingero. Kay Nick Banayo man yan o hindi, pag nagpa-testing ka sa isang antingero, tutudlain at tutudlain yan. Hindi lang yan tutudlain. Pag pinakiusapan mo, pare, walang tudlaan, barilin mo lang. Ang katotohanan yan, lahat ba ng tao sa buong Pilipinas, antingero? Oh. Si paring Nick, sinasabi niya, no? Sino yung gustong magpasubok ng gamit? Kaya nga niya sinasabi, subukan ni. Gets nyo? Napaka-logic. Napaka-common yung sinasabi ng tao, hindi maintindihan. Sinong gustong magpasubukan? Pag sinabi niyang testing, testing talaga yan. Kaya nga kami, pag nagkikita niya mga yan, sila paring mang yan, ako, sila Kabenjo, pag sinabi, pare, pakitesting nga to, kasi testing eh. Pero pag sinabi kong pare, subukan mo to, tutudlain niya yan. Hindi magpapadaig yan kasi may tangan yan. At hindi rin ako magpapadaig dahil may tangan din ako. So, ibig sabihin, subukan yun. Yun yung ibig sabihin pag nagpasubok ka kay Nick Banayo. Kayong ibang parang mga tanga mag-comment. Di ko naintindihan kung makakaintindi ba sa spiritual o baka nanonood lang kayo. Butas. Ganon? Yung sistema? Sa anting-anting, hindi ganon mga lods. At kahit ako nalulungkot ako pag nakakita ako nabubutas na gamit. Sa isang banda, natutuwa din ako kung bakit nabubutas yung gamit. Bakit? Nalulungkot ako kapag nakita akong butas yung gamit ng isang kapwa ko antingero. Kasi unang-una yung pagod, yung hirap, yung konsagrasyon, yung pag-aalaga. Pero kapag galing sa Lazada o nanggaling kay Shopee yan o galing kanino mang online yan, na nagsasabi na napakabisa sa bala, pagdating kay Nick Banayo, wasak, nakakatuwa. Kasi unang-una, doon pa lang, naiintindihan nyo na walang bisa yung gamit at hindi mo dapat isabit sa liig mo yan dahil mapapahama ka lang. Yun yung dalawa. Nakaibahan na bakit ako nalulungkot at bakit ako natutuwa. Unang-una, natutuwa ako dahil nabutas yung gamit ng manluloko. Kasi inaasahan nyo yan eh. Alam nyo ba na walang pagkakaiba yung sinasabing mabisang gamit na pangontra sa kulam sa mabisang pangontra sa bala? Walang pagkakaibahan dun. Pag sinabing mabisa, pareho yung mabisa. At dapat may katotohanan yan. Pag sinabing mabisa sa kulam, hindi ka na dapat nakukulam. Dahil may suot kang pangontra. Oh, yun yung totoo. Maraming tatamaan nito. Bakit maraming nagbebenta ng gamit eh? Mabisa sa kulam eh. Yung iba, pasyente pa nila eh. Babalik yung pasyente, nakulam, aaray-aray, may sakit na naman, hindi makabangon, pipilay-pilay. May gamit naman. So bakit napasok? Magkakaroon tayo ng kanya-kanya senaryo ng katwiran. Hinubad mo kasi yung gamit. Baka nakakbangan mo. Baka nalaglag sa lupa. Baka nagamit mo sa CR.
Baka hindi mo nadasalan. Alam nyo, kung talagang iyang mga gamit na yan, sa konsagra nyo palang matibay na yan. Hindi basta-basta wawa sa akin yan. O ito, sekreto, ibibigay ko. Pagkatapos kong konsagrahan, 2 selyo ang inilalagay ko. Ikatlo yung susi. O, isang sekreto, sinasabi ko. Bakit tiwala ako sa gamit ko? Mag-comment din yung mga nagpagamot sa akin na nagkasakit pa ulit, nakulam ulit. Kung nagkasakit man yung iba, sinasabi ko sa kanila, tol, tingin mo na lang yan, kinukulam ka. Alam nyo ba ito, isang explanation na naman, sasabihin ko na naman yung katotohanan. Alam nyo ba na ang isang taong kinulam, sa habang buhay niya, kapag merong sakit na nararamdaman, tingin niya kinukulam siya? Alam nyo ba yun? Kasi naka-mindset na. Naranasan niya yung sakit, naranasan niya yung hirap. Kaya kapag nagkaroon ng kaunting karamdaman niyan, tingin niyan, kinukulam na yan. Kaya yung mga pasyente, pag pumunta rito, tatawa-tawa ako. O ba't nandito ka na naman? Mander, binalikan ako. Paano mo nasabi? Kasi sakit ng tagiliran ko, minsan hindi ako makahinga. Pag pinulsuhan ko, pupulsuhan ko yan. Yan taas ng acid mo, brad eh. Sumasabay pa yung taas ng dugo mo. Talagang nagpa-check up ka na ba sa doktor? Hindi, commander, inuna ko sa iyo eh. O sige, dahil lubos yung tiwala mo sa akin, kaya nauna ka sa akin bago sa doktor, punta ka sa doktor. Pa-check up ka. Pasuri ka. Meron ka ng sakit sa dugo. Tumataas yung presyon mo. Yung sakit nandito mo naman, sa sikmura mo, kaya sumasakit yan dahil matatas ang acid mo. Bigla yung magchat-chat sa akin, commander, tama ka. Kasi unang-una sasabihin ko sa kanya, di ba pagkatapos mong magpagamot, bumili ka sa akin ng gamit? Yun yung totoo mga idol, hindi ako nag-aalok. Pumunta kayo sa church ko, sa gamutan ko, wala kayong makikita nakasabit na paninda ko ron. Dito, sa bahay ko meron. Pag naghanap sa akin ng pasyente, commander, meron kang ganyan ganito. Punta ka doon sa bahay, doon ka mamili. Bakit hindi ko nilalagay doon? Unang-una, tayong mga manggagamot, meron tayong tinatawag sa sarili natin na panlumay. Ano yung panlumay? Yung charm natin lumalakas pagdating sa mga gamit natin, pagdating sa sarili, sa personalidad. Normal yun eh, kasi may gabay ka, lumalakas yung gabay mo, lumalakas ang spiritual mo. Kaya pati yung charm mo, lumalakas, hindi ka man kagwapuhan. Tignan nyo, daming hindi gwapo, daming babae. Lalo na si paring Tims, tsaka si paring Mark. Yung mga nanonood na yan. Tetragrammaton, yan, babaero. De joke lang mga lods. Karamihan talaga sa spiritual, lumalakas yung charm ninyo. Yun yung totoo. Nagiging espesyal yung pagkatao ninyo. Unang-una, nagiging idolo kayo. Ina-idolize ka ng tao dahil magaling ka manggamot, ang dami ka natutulungan. Doon nabubuo yung tinatawag na paghanga. After nun, pag hinangaan ka, kung abusado ka, papatulan mo, buntisin mo. Bala kayo. So, ganyan yung sinasabi natin. Ina-idolize ka ng isang tao, tumataas yung tinatawag natin na charm sa ating sarili. Totoo yun. Aminado ko dun. Ngayon, kung gusto nyong mapahidan ng pagkakasala, patusin ninyo lahat na nagkakagusto sa inyo. Tignan ko kung di sumakit ang ulo ninyo. Tandaan ninyo kahit saan lugar, kahit sinong pasyente, sa 10:1, may nagkakagusto sa inyo dyan. O humahanga sa inyo. Bukod yun sa paghanga ng kapwa lalaki na iniidolo ka lang nila, meron pang natatanging paghanga dyan na may nararamdaman sila sa kanilang emosyon na espesyal na paghanga sa'yo. Kasi nga marami ka natutulungan, lalo na kung pasyente mo, napagaling mo, ilang doktor na, milyon na yung ginastos niya na gamot mo, mabibilib yan. Maharlikang tikbalang, sobrang pogi ko, ako nga, so, pati aso, kras ako. Tikbalang ka eh. So, ayun mga idol, no? Yung sinasabi natin, yun yung nasa spiritual, larangan ng spiritual. Ito, real talk lang sinasabi ko. Diba? Kung hindi natin sasabihin yung mga ganitong klase na salita, sinungaling na ako sa akin sarili. Tandaan ninyo, kahit tawa si Edmond, kahit anong gawin ninyo sa sarili ninyo, pag nakakagawa kayo ng milagro at himala, marami kayong natutulungan, ang tao,
nagkakaroon ng paghanga. Doon nabubuo yun. At yung paghanga na yun, kung sasamantalahin nyo yun, magte-take advantage kayo dun, dadami pamilya nyo, dadami sakit ng ulo nyo. Kaya nga sinasabi ko sa mga miyembro ko, lalo na sa mga bago, tandaan ninyo sa spiritual, unang-unang kaaway natin ang ating sarili. Tandaan nyo yan mga lods, ang inyong pagpapasya. Pag kayong nagpasya, walang makakaawat niyan. Kasi kayo ang hari ng inyong sarili. Kayo ang hari ng inyong sarili. Kung anong gusto mong gawin sa inyong sarili, tama man o mali, gagawin mo yan. Kaya, sa atin mga nasa spiritual, lalo na sa mga bago, tandaan ninyo, ang kalaban nyo ay ang inyong sarili. Bantayan nyo yan. Huwag nyong bantayan yung mga paninira ng ibang tao. Huwag nyong pansinin yan. Huwag nyong pansinin. Kung nagsisimula kayo sa spiritual, baguhan pa lang kayo sa spiritual, mga pamilya ninyo hindi naniniwala sa inyo. Maraming mga manggagamot ang hindi naniniwala ang pamilya nila. No, ang kanilang pamilya o kanilang mga mismong kaibigan, nilalayuan pa sila kasi nga nababaliw na daw sila. Dahil sa kanilang pinaggagawa, kaya nilalayuan ng ibang tao. Tapos kapag nakapanggamot ka na at nakapagpagaling ka, kahit nakagawa ka na ng himala, hindi pa rin sila ganong naniniwala sa'yo. Pero pag nagbilang ka na lumampas na yan sa daliri mo, at ikinikwento ka na ng ibang tao, nagiging kasaysayan ka na, nagiging alamat ka na, doon lang sila maniniwala. O, baka naman, dumating yung pagkakataon na kailangan nila ang tulong mo, kahit kaibigan mo sila o hindi sila naniniwala sa'yo, no choice na sila, nagpagamot sila na pagaling mo, doon mabubuo yung isang napakalaking tiwala. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi yung kayabangan at pagtataas ng pangalan ang magpapadami ng followers ninyo. Hindi yung kayabangan at pagtataas ninyo ang magpapadami sa mga taong maniniwala sa'yo. Ang magpapadami ng followers mo at maniniwala sa'yo yung iyong mga gawa. Pakakatandaan nyo yan, inyong mga gawa. Magbilang kayo ng mga tao na maraming tinutulungan, makipagpaliksahan kayo sa mga matatagal na. Maggamot kayo ng manggamot, tumulong kayo ng tumulong. Kapag naging alamat yang o naging kwento yung pangalan mo, tandaan ninyo, tao na tatangkilik sa inyo. Pero ang pinaka nakakatakot doon, yung inyong sarili. Nagiging abusado tayo minsan. Ako pinanggalingan ko yan, naging abusado din ako. Paano ko nakita? Sinalamin ko ang aking sarili. Naging mayabang din ako noon. Lalo na nung inaral ko na yung mga tegal po, mga ganyan. Naisip ko, kayabangan lang pala to. Pagmamalaki sa akin sarili na may alam ako sa spiritual, hindi ninyo ako pwedeng tapakan, hindi ninyo ako pwedeng maliitin, hindi nyo ako pwedeng basta-bastahin dahil may karunungan ako. Yun yung tingin ko sa sarili ko. Pero bakit ko tinakwil yan? Kasi unang-una, hindi sa Diyos yan. Inaral natin manggagamot. Tapos namiminsala ka. May intindihan nyo yan sa huli. Sa ngayon, siguro, relax pa lang kayo. Okay pa lang. Dahil galit ka sa kapitbahay mo, ayaw mo tigilan. Binalibag mo ng palipad hangin. Sobrang galit mo. Eh dumating yung panahon na naespirituhan ka, binabaang ka. O nak, mali ang ginagawa mo. O yung gabay mo, gusto mong matulog, gusto na magpahinga ng katawan mo, yung isip mo, tsaka yung gabay mo, sinesermonan ka, kinokonsensya ka. Tama ba yan? Nasa spiritual ka, namiminsala ka, di ka makatulog. So ngayon, naisip mo isang araw na pangit pala. Bibitawan mo rin yan eh. Bibitawan mo rin yan. Lahat tayo dumaan dyan. Walang sino mang manggagamot ang hindi dumaan sa pamiminsala. Kung marunong ka manggamot, marunong ka rin maminsala. Pero tayo ang kumokontrol sa sarili natin. Dahil kalaban natin ang ating sarili. Pag naintindihan ninyo, yung sinasabi ko kauna-unahan sa mga miyembro ko, lalo na sa mga bago, ang bantayan nyo yung sarili nyo. Yung inyong pagpapasya. Lawakan ninyo pangunawa nyo at yung PC ninyo. Dahil walang kalaban-laban yung mga tao sa inyo. Sila, kung di pa makipagsuntukan sa atin eh.
Hindi sila uubre. Tayo, bumalibag lang sa hangin. Pag gusto natin todas yung mga yan eh. O di ba? Anong kalaban-laban nun? Kaya yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag nasa spiritual kayo, bantayan nyo yung sarili ninyo. Kasi makakapaminsala at makakapaminsala ka dahil unang-una, maraming tao na mayayabang ngayon. Iba yung henerasyon ngayon. Maraming mga tao na talagang hindi mo maintindihan kung saan lupalop yung ugali ng galing eh. Yung iba, ugaling animal na, hindi mo na maintindihan kung tao pa ba. Di ba? So bilang nasa spiritual ka, may kaalaman ka, ikaw magdidesisyon kung pipinsalain mo o ipagpapasa Diyos mo na lang. Sa akin natutunan ko lang kasi kaya ako tinigilan yan. Pag ako gumanti, pag ginamot ng ibang manggagamot yan, magagamot at magagamot yan. Dahil walang mas mataas sa liwanag. Walang mas mataas sa kabutihan. Laging nasa taas yan. Nakapailalim lang ang gawang kasamaan dyan. Kahit sabihin ko na lagyan ko pa ng selyo yan para hindi magamot ng iba, magagamot at magagamot yan. Lalo na matyaga yung isang manggagamot. Diba? After ko birahin yan, pag gumaling yan, nagkasala pa ako. Ngayon, ipinagpasa Diyos mo. Ang gumanti yung Diyos. Sinong manggagamot ang makakagamot niyan? Wala. Doon ako natuto. Doon ako natuto. Pag ang Diyos ang naawa sa'yo, Diyos ang gumanti sa'yo, mga taong nangaabuso sa'yo, walang makakagamot nun kahit sinong manggagamot. Kahit si Commander Leon pa o si Nick Banayon, tawagin yan. Hindi niyang kayang gamutin yun. Pag Diyos ang gumalaw. Kaya ako tinigilan yan. Pinagpapasa Diyos ko na, maglagay akong kandila dyan na puti. Lulod ako sa altar ko. Iiyak ko na lang yan. Hindi naman kaduwagan ng umiyak eh. Inire-release mo yung sama ng loob mo para hindi ka na makaganti. Anong gusto mo? Kinikimkim mo yung galit mo. Sa tuwing may kita mo, baka mapatay mo pa yan. Nakulong ka pa. So, ganun na nasa spiritual. Yun yung sinasabi natin, pagpipigil sa spiritual. Pero kung talagang abuso na talaga, hinahamon-hamon ka, tinadapurak na yung pagkatao mo, winawalang hiya ka na, di personalin mo na, kita kayo ng personal, kung ginaganong-ganong ka, kasi sa mag-away kayo dyan, post ka, post din siya, post ka, post din ka, mura siya, mura ka rin. Pag nakikita ng mga followers ninyo nakipagmurahan kayo dyan, tingin ninyo, kabibili bang kayo? Yung iba nga katwiran eh, manggagamot to, ba't nagmumura? Yun na nga lang ang sagot ko eh, bakit porkit manggagamot, banal na ba? Hindi naman nagkakasala. Yung iba nga, may minsan, nag-post lang ako may nakita pa ako sa comment. Kilala ka bilang nasa spiritual? Isa sa mga matatanda sa spiritual? Tapos, may post ka na nagiinom kayo? Natawa ako eh. Yung Kristo nga may Last Supper eh. Ako pa kaya na tao? Ang masama yung naglalasing, yung nagmamao, yung nagwawala. O kapag nalasing na, ginagawang pulutan yung orasyon. Alam nyo ba yung pulutan? Maglalay pang ganyan. Alam nyo ba yung orasyon ng ganito, ng ganyan? Magtuturo. Kung kailan nakainom. Puro binabanggit, pangalan ng Diyos. Sinong Diyos ang lalapit sa'yo? Sinong mabuting espiritu lalapit sa'yo? Paano gagana yung orasyon? Ilasing ka, nagkanda bulol-bulol ka na dyan, kapapaliwanag sa mga orasyon. Yun yung masama. Kung nananahimik ka lang dyan, nakikipagkasiyahan ka lang na sa ibang tao, o sa kakilala mo, o sa pumunta sa'yo, nag-jamming kayo, wala nang masama doon sa mag-inom eh. Di naman ako iglesia. At ako, tiwalag na ako sa sarili. Nung nag-iglesia ako, talagang di ako umiinom. Dahil bawal. Nang-sektarya na ako ngayon eh. Kahit uminom ako, wala namang bawal. Ang masama, yung maglasing. Kasi pag lasing tayo, di na natin alam yung ginagawa natin, di na alam yung sinasabi, kaya nga masama ang sobra. Kaya sa kung nakita nyo yung mga manggagamot nagiinom, normal yun, tao yun eh. Masama nung kung nangwawalang hiya na sila kapag ka nagiinom. Hindi ko binibigyan ng katwiran yung pag-iinom ng isang manggagamot. Sinasabi ko lang na pare-pareho tayo nagkakasala. Kahit na manggagamot pa kami, nagkakasala din kami. Kung sa tingin ninyo na pagkakasala ang pag-iinom. So, yun. No? Yun lang yung sinasabi ko. Doon, lalo na doon sa sinasabi ko, yung mga namimirata ng mga gamit ko.
Kapag yan ang tinangkilik at binili ninyo, tapos sa akin kayo hingi-hingi ng orasyon, hindi ko bibigay yan. Bakit? Hindi ko naman gawa yan eh. Ginaya lang nila eh. Diba? Kung ako mismo ang gumawa. Kaya kita nyo, quality, letra, sa mga dasal, konsagrasyon, talagang napaka, namin, sensitibo. Tapos pipira tayo lang. Kita yun, nakarating pa ng, isang galing Iloilo? Sa Iloilo ba? Leyte? Kung nakarating pa ng Leyte yung pinirata, tignan nyo, durug-durug, tas dasal kait-kait. Paglilinis sa sarili. Paano naging dasal yung paglilinis sa sarili? Anong kinalaman niya sa medalyon? Yung sinasabi natin mga idol. No, kami nakakaalam kung ano kasa namin. Kami nakakaalam kung ano naka-attach na dasal dyan. Kasi ang isang medalyon, walang bisa yan. Kahit gayahin mo yan kung walang dasal yan. Kaya ingat kayo sa mga ganyan. No? Bahala sila kung gusto nilang mamirata. Basta yung mga tao na nakakabili ng original na nanggaling sa amin, materialis pa lang, gawa na sa Kalis at Campana, at talagang nakikita ninyo, pag nandun ako sa Batangas, naka-live pa, pinapakita ko yung mga sangkap na Kalis at Campana. Kitang-kita ninyo na talagang chinachap-chap namin dun. Ito nga eh, pinirata na lang, durug-durug pa yung mata, di mo maintindihan kung may katarata pa yung gawa eh. Sus, Santa Maria. Paano ka tatangkilik ng ganyan na klase ng produkto? Alam nyo, kahit man hindi galing sa akin, ito lang masasabi ko. Kung kanino man galing yung mga gamit ninyo, ng mga suit-suit ninyo, mga tangan nyo dyan, sinauna pa yan, kailangan yung letra niyan buo. Sa orasyon nga, hindi mo lang mabanggit ng tama, hindi nagagana. Paano pa kaya yung nakatatak dyan sa mga medalyon ninyo? Paano gagana yan kung mali-mali yan? Yung letter A, nagmukhang letter B. Diba? Yung letter O, nabawasan dahil nagkaroon ng naging letter C. So, paano gagana yan? Yung sinasabi natin, kaya nga yung sinasabi natin quality control ng isang gamit kapag ka nagpapagawa kami, kahit na paulit-ulit yan, sinabi ko na hindi buong letra, ulitin mo pare, ulitin yan. Kasi yun ang una, kailangan yun eh. Diba? Tapos, pagka walang dasal, ako kukulitin, sa akin manghihingi. Ba't ka sa akin manghihingi? Unang-una, di naman akin yung gamit mo. Pinirata nga eh. Dapat presentable. O yung iba nga, makita na cham-cham, yung iba nga, mga kagamitan, di ba? Yung iba, proud na proud sila. Di ba? Fashionable yung dating. Kasi maganda yung pagkakagawa. Kay Leonardo Poblete, maganda gumawa. Kay Nick Banayo, magaganda rin ang mga gawa nun. Magkakaiba nga lang kami ng presyo. Alam niyo naman sa mga ganyan eh. Magkakaiba ng presyo. May mahal, may mura, may medyo mahal. Hindi namin saklaw yun. Kung ano man yung presyo nila, hindi namin pinapakailaman. Ako, di naman ako pinapakailaman nila sa mga presyoan ko. Basta ang pinaka-importante dyan, ang tinatanong namin dyan, yung visa. Kung mabisa ba talaga. Diba? Pag sinabing pangontra sa kulam, kailangan pag sinuot mo, hindi ka na makukulam nun. Pangontra nga eh. So kung kayo nakakabili ng ibang gamit at marami silang dahilan, bakit kayo nabalikan, mag-isip na kayo kung pagkakatiwalaan nyo pa ulit yan, kung kukuha pa kayo ng gamit ulit sa kanila. Kasi yun nga eh. Diba? So yun yung sinasabi natin. Ito isa pang explanation ko tungkol sa kulam. Halimbawa, yung mga tao na nakulam, karaniwan dyan, lalo na sa mga nagiging pasyente ko, hindi nyo pa kasi pwedeng sasabihin kung ginamot kayo sa akin o sa iba. Nasa isip nyo na lang yan. Naka-mindset na sa isip nyo yan. Halimbawa, ginamot kayo. Sinabi namin na talagang hindi na kayo babalikan at ganyan-ganito. Tapos may sumakit sa inyo. Kumirot yung tuhod mo, pinagbintangan mo yung nuno, nirarayuma ka lang pala. Alpa yung tubig, hal. Nirarayuma ka lang pala, pinagbintangan mo yung nuno, na naapakan mo ka mo, wala ka naman probeba, hindi ka naman nagpatawas. Hal. Hindi ka naman nagpatawas, hindi ka naman nagpatingin sa albularyo, sumakit lang yung tuhod mo. Nagwalis ka eka mo, sumakit na bigla yung tuhod mo. Yung pala, marami ka lang nakain na bawal sa rayuma. Nagbintangan mo pa yung nuno. Tapos pipilit mo pa, hindi, nanuno ako. Wala namang nagtatawa sa'yo, hindi ka naman pumunta sa manggagamot.
Kasi nga, nakaranas ka ng kulam, nagamot ka ng isang manggagamot, naka-mindset sa isipan natin yan eh. No, naka-mindset na sa isipan natin yan, akala natin lahat ng sakit natin kulam na. Mabubuhay kayo sa takot. Nagkakaroon kayo ng trauma. Kung nagkakaroon kayo ng trauma sa ganyan, isa lang masasabi ko sa inyo. I-relax nyo yung sarili ninyo at manampalataya kayo sa Diyos. No? So, may mga bagay, kung halimbawa sinabi ng ibang manggagamot sa inyo, may ganyan eh. May nagkwento sa akin, Commander, ginamot ako na ganito eh. Tagal-tagal ko na siyang kakilalang manggagamot. 5 years na daw silang magkakilala, yun daw gumagamot. Sabi niya, magaling dati yun eh. Pag ginagamot ako nun, talagang gumagaling ako. Pero ngayon, nung ginamot ako, gumaling ako, tapos mga ilang linggo lang, binalikan ako. So, iniisip ko, paano to binalikan? Paano nasasabi niya yung dating manggagamot niya, umihina na? No? Yung pala mga idol, kaya gano'n na nangyayari, pati yung sakit na material o sakit sa physical. Nasabi daw ng manggagamot sa kanya, Brad, di ka na nakukulam. Hindi ka na nakukulam. Iyan ay ano na lang, sakit sa physical. So sakit na physical yan o material. Hindi na yan kulam. Sabi niya, itong pasyente na nagpagamot sa akin, alam ko kinukulam ako eh. Ako'y may katawan eh. So sabi ko sa kanya, nung bumunta rito, nung tinignan ko, tinawas ko sa daliri, tinawas ko rin sa 2 beses kong tinawas sa papel. Wala talaga akong makita. Tapos, bumulong ako ng orasyon sa singsing, dinikit ko dito, wala naman siya sakit na nararamdaman. Kasi yan, isa sa mga pan-testing namin yan eh. Dikit mo lang ng konti yan, talagang masakit yan eh. Kung may karga ka talaga eh. Yung iba, halos mawalan ng malay, ng ulirat pag dinidikit ko yung singsing. Sabi ko, wala naman ah. Hindi, meron, Commander. Meron talaga. Alam ko, sarili ko to, kinukulam ako. Alam nyo, yung mga ganon hindi ko inaaway. Pinapaliwanagan ko. Sinasabi ko sa kanila, ilang taong ka nang nakukulam. Sabi niya, yun nga, 5 years yung nakalipas. Tapos mula nang nagamot siya ng manggagamot, bumabalik na siya dun. Pag may karamdaman siya, gumagaling. Tapos parang humihina na rin yung manggagamot. Hindi humihina yung manggagamot. Pinayuhan ko, ang humihina yung paniniwala mo doon sa manggagamot mo. Kasi unang-una, ang tingin nila ng mga ibang mga nakulam, kapag tuwing may karamdaman sila, akala nila araw-araw kinukulam na sila. Nahilo lang, tingin nila natigal po na o napalipad hangin na. Kasi naka-mindset na dito. Pero kung naka-mindset sa inyo, yung pananampalataya nyo sa taas, may maramdaman kayong sakit, huwag nyong isipin na kulam ha. Manalangin kayo, Ama, pagalingin mo po ako. No, kailangan ko maghanap buhay, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko kumilos. No? Kung hindi man kayo nagtatrabaho para sa pamilya nyo, kung kayo ay nasa tahanan lang, yung mga ina ng tahanan, huwag nyong laging iisipin na kayo ay nakulang. Hindi ganun ang spiritual. Either na talagang merong binabalikan, either na talagang merong kinukulam, hindi may iwasan yun kahit sa amin. Lalong-lalo na kapag hindi naman kumuha ng gamit. Siyempre, anong depensa niya mga yan? Wala. So, mababalikan at mababalikan talaga. Kahit anong galing ng manggagamot, may nababalikan talaga. Kasi kung magaling tong si manggagamot, digma ang spiritual yan eh. Hindi magpapatalo si mangkukulam. Bakit? Kasi may atraso sa kanya yun. O kaya naman may presyo. Siyempre, kapag hindi niya na patalaban yun, sasabihin nung wala ka pala. Nagbayad-bayad ako, tapos hindi mo naman pala kayang padapain tong pinakulam ko. Mawawalan siya ng kliyente. Kaya ang gagawin niyan, makikipagtagi siya ng kaalaman niyan. Gagawin niyan lahat para magawa niya o magampanan niya yung kanilang pinag-usapan. Kahit sa akin, tatanungin niyo ako, meron ba nababalikan sa pasyente ko? Meron din naman. Hindi mawawala yan. Dahil hindi kami Diyos. Hindi kami Diyos, manggagamot lang kami. O alipin kami ng katungkulang inatang sa amin. Kaya huwag kayong magkaroon ng mataas na expectation sa isang manggagamot. So kapag may naramdaman kayo, dasal lang.
Ngayon, kapag sinabi sa inyo ng manggagamot, o magpa-check up ka na sa doktor, magtiwala kayo. Pa-check up ka na kasi sinabi niyang material na yung sakit ninyo, material na yan. So, yun yung pinakamagandang magandang gawin ninyo. No? Huwag niyong ipanatili sa isip ninyo na lagi kayo nakukulam, lagi kayo nanununo. Kasi kapag inisip niyo ng inisip yan, para niyo silang tinatawag. Kontrahin ninyo ng pananampalataya sa Diyos. Yun yung pinakamatibay na sandigan at matibay na proteksyon sa ating sarili. Yung pananampalataya sa taas. Sa Diyos amang makapangyarihan. Yun lang ang payo ko sa mga nagpapagamot, maging sa akin o hindi. Hindi man sa akin kayo nagpapagamot at may mga karamdaman kayong ganyan na paulit-ulit ninyong nararamdaman, pero mas pwede pa rin, no? Hindi naman natin masasabi lahat. Kung kayo, hindi na kayo naniniwala sa manggagamot sa inyo. Dahil lagi kayo nababalikan, baka nga, hindi niya kaya. Mas malakas talaga yung mangkukulam. Pwede kayong maghanap ulit ng ibang manggagamot. Paggamot kayo doon, pag gumaling kayo doon, di yun ang pagkatiwalaan ninyo. Kasi sa spiritual, pataasan yan. Manggagamot ka man o mangkukulam man yan sila, nag-aaral din yan na katulad namin. Kahit sabihin nyo na may mga minana kaming kaalaman o mga nananalite sa dugo namin yung pagiging bertudes o pagiging manggagamot dahil sa mga kamag-anakan namin, na history na talaga ng mga panggagamutan, kahit na ganun, na meron kaming calling o meron kaming gifted, kailangan pa rin namin mag-aral. So, yung mga mangkukulam, ganyan din yan. Kahit may mga namana yan, mag-aaral at mag-aaral pa rin yan. Kasi nga po, digma ang spiritual. So, sana maintindihan nyo yun. Hindi ako basta-basta mapapaniwala ng isang salita. Dahil unang-una, hindi ko kaaway ang mga manggagamot. Kapwa ko yan eh. Kaya pag may nagpapagamot sa akin, may nakita na ba kayo? Na nag-vlog ako, na nagyabang ako. Sino gumamot sa'yo? Ito, totoo. Kahit mapanood ni Paring Nick, alam naman niya, totoo eh. Para tumaas yung ratings ng views itong bagong manggagamot na to. No? Isang bagong manggagamot di ko alam kung saan lupalop nang galing, hindi ko naman kilala. Nakita ko yung live. Nag-announce pa. Kala mo bang galing talaga eh. No, itong pinakakawawa. Dahil nga, kilalang kilala na mataas ang pangalan ni Paring Nick Banayo. Tatapatan pa talaga ng video, naka-live. Sino gumamot sa'yo? Sabi na ni pasyente, Nick Banayo po, nagbayad pa nga ako eh. Alam niyo yung bayad, hindi naman nakakapagtaka kung pag nagpagamot kayo kay Nick Banayo eh. Hindi nakakapagtaka yun, talaga may bayad dun. At bago kayo manggamot, meron kayong kasunduan na pipirmahan dun kung magpapagamot ka o hindi. Pag pumirma ka dun, ibig sabihin, pumapayag ka man na magbayad ka. Alam nyo, yung mga gumagaling, nagmamalaki. No, napagaling ako nun, magaling yun, kahit may bayad yun. Yung hindi mga gumaling, sayang yung 10,000, di naman ako gumaling. Kaninong may problema nun? Sa inyo. Nagtiwala kayo, pumirma-pirma kayo doon, tapos pag di kayo mapagaling, sisihin nyo. Yung iba naman na gumaling, tuwan-tuwa. Ayun, salamat sa Diyos kung gumaling sila ng mga ganun. No? Yung iba ang ginagawa, dahil nga gustong sumikat, gagamitin yung isang pangalan ng Nick Banayo. Sino gumamot sa'yo? Nick Banayo po. O ikaw, nung ginamot kita kanina, no, pakiramdam, gumaling po ako, gumaling. So, ibig sabihin, mas magaling ka kay Nick Banayo. Ganun ba yung sistema ng spiritual natin ngayon? Di ba bulok? Umangat ka lang, makilala ka lang, gagamitin mo yung isang pangalan ng tao na hindi ka naman kilala at hindi ka inaano. Ako, kailan nyo ako nakita? Tuwing nanggagamot ako, o si Mrs. o yung mga miyembro, kailan nyo nakita na nagbanggit kami ng pangalan kung sino mang Hudiyo o Poncio Pilatong manggagamot? Na nanggamot sa kanila na hindi sila napagaling? At ginamot namin, gumaling sila. Kailan namin ipinagmalaki? Dahil ayaw namin mangyari sa amin na yung pasyente namin na ginamot namin na hindi namin napagaling, ginantihan kami ng manggagamot. Bakit? Kasi aminado kami.
Alam namin yung limitasyon namin kung hanggang saan lang kami dahil hindi kami Diyos. May mga pasyente na ginagamot ni Nick Banayo, hindi niya napapagaling. Pag pumunta sa akin, gumagaling. Totoo, real talk. Marami yan. Pero maraming pasyente na ginagamot ko, hindi gumaling sa akin. Ginamot ni Nick Banayo, gumaling. Real talk din yun. O ano ka ba? Sino magaling sa amin? Wala. Walang magaling sa amin. Dahil hanggat nananalaytay yung kaluluwa namin sa katawang tao, tao pa rin kami. At hindi pagalingan sa espiritual. Diba? So, yun sinasabi natin kaya iniiwasan ko mag-live. Maraming nare-real talk. May mga baguhan na mga matitino ang pag-iisip. May mga baguhan na pag-aangat ng sarili ang iniisip. So kayo yung pipili sa mga baguhan kung saan kayo pupunta. Kung magiging matino ba kayong manggagamot o mayabang na manggagamot. Tandaan ninyo, walang manggagamot na mayabang na sumikat. Karaniwan sa kanila, sisikat 1 taon, 2 taon hanggang sa malaos at mawala na. At di na tinatangkilik ng tao. Bakit? Puro kayabangan lang, wala naman sa gawa. Puro kwentong napagaling si ganito, napagaling si ganyan. Alam nyo kung kwentuhan lang na napagaling? Yung mga VIP, celebrity o nasa gobyerno, na ginagamot ko at ginagamot ni Paring Nick na hindi namin ipinapakita. Kung yun ang basihan ng pagalingan, mayayaman at malaking tao, baka sikat na kami. Pero bakit hindi namin inilalabas? Kasi unang-una nga po, ayaw namin makasira ng hanap buhay o posisyon ng isang tao. Pwede naman namin iangat eh. Ako, hindi ako nagbibiro sa inyo. Maraming artista na ang nagamot ko, mga celebrity, nasa mambugang pa ako. May mangilan-ngilan pa dito, mga nasa gobyerno, matataas ang mga pangalan. Yung iba, hindi mo akalain. Yung iba, mga negosyante, nakasama sa mga pangalan ng malalaking tao, na kinikilala. Pero ba't di namin pinagmamalaki? Kasi hindi naman basihan kung sino yung ginamot mo. O nga, nagamot mo yung artista, hindi naman gumaling. Yung pagmamalaki mo. Gumaling man yan o hindi. Hindi pinagmamalaki yan. Pag nakiusap lalo, nakiusap yung tao. Huwag mo pong i-post kasi baka masira ako sa ganyan sa aking negosyo o kaya baka masira ako sa showbiz. Pag nag-request yung mga yan, hindi namin po yan, depende na lang pag pumayag. Pero kung magyayabang ako, ay ginamot ko sa ganito, ito yung video, ang dali nung gawin. Pero dahil nakikita ko, hindi yun ang basehan ng pagtitiwala ng isang tao sa'yo. Magkakatiwalaan ka sa iyong mga gawa. Kaya sa mga bago, pakakatandaan ninyo sa bago sa spiritual. Huwag lalaki yung ulo ninyo. Manatili kayong nasa baba. Di ba aling marami kayong kaaway, no? Na mga nasa spiritual. Ang importante doon, yung mga kaaway nyo, yun yung mga hindi totoo sa sarili nila. Kung alam nyo na kayo ay totoo sa sarili ninyo, humiwalay kayo. Kahit naawayin nila kayo, o makipag-away kayo sa kanila, dahil ayaw nyong matulad sa kanila, mas okay pa yun. Mas nakakabilib pa yun. At higit sa lahat, nasa kabanalan yung inyong ginagawa. Kaya kayo nag-aaral sa spiritual, tandaan ninyo. Yung mga nagsimula kayo, ang babait ninyo, kung kanino kayo lalapit, kung kanino kayo magpapaturo, kung paano kayo magsisimula. Sana yung kabaitan ninyo hanggang dulo. Huwag kayong magbago. At doon na lang kayo magugulat, yung pagiging kababaan ng loob ninyo, yun yung magiging dahilan na maraming tao na irerespeto kayo at paniniwalaan kayo. Yun yung totoong larangan ng spiritual. No, pansin ninyo. Marami sa spiritual na napakasimple lang. Pero bakit tinatangkilik? Kasi unang-una marami, sa tulong pa lang, sa natulungan pa lang, doon na sila pinagkakatiwalaan.
At isang dahilan pa, kung gusto nyo makilala kayo, huwag nyo sinuhin yung gagamutin nyo, mahirap man umayaman. Gamutin nyo. Pag nakapagaling nyo yan, natulungan nyo yan, isang malaking kwento sa inyo yan. Puntos nyo yan. Doon kayo kikilalanin. Irirekomenda pa kayo yan. Sabihin niyan, doon ka magpagamot kay ganito. Sa akin, alam nyo ba, yung mga follower ko dito, yung mga nakikita nyo, ang bilis tumas ng followers ko. Yung ibang mga followers dyan, recommendation. Yung ibang mga pasyente namin dito, recommendation din. Rekomendasyon lang yan. Inano ako dito daw siya gumaling. Yung si ganyan, si ganito. Pati ako nagugulat, natutuwa ako. Palakpak tenga talaga ako. No? Bakit? Ang laking pasalamat ko dun sa pasyente. Ang daming manggagamot ng online ngayon. Ang daming kilala sa online. Pero bakit hindi yun ang nire-recommenda nila? Bakit hindi yun ang pinagkatiwalaan nila? Talagang sa totoo lang, palakpak tenga talaga ako pagka ganun. Kasi unang-una, nang ayon sa iyong mga gawa, doon ka nakilala. Inirekomenda ka pa. Hindi yung kung ano-anong kabulastugan ang pinagpo-post ninyo, kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo, hindi kayo dyan sisikat. Tandaan nyo yan mga lods, sa mga nag-aaral sa spiritual, hindi kayo dyan sisikat. Kung gusto nyo ng kasikatan, pag may nakikita kayong mga nagla-live, ganun, hindi naman masama yan eh. Idol, pa-shoutout naman. Manggagamot ako ng ganito, ng Pangasinan, ganito, i-recommenda pa namin kayo. Kahit hindi namin kayo kilala. Pag kinakaibigan nyo, yung mga kapwa ninyo manggagamot na sa tingin ninyo, hindi naman kayo inaano, tulungan kayo niyan. Sa spiritual, tulungan lang yan. Dahil mas nauna kami sa inyo, kaya mas nauna kami nagkapangalan. Siguro, baliktarin man natin yung salamin, isalamin natin yung sarili, kami nasa kalagayan ninyo. Ganyan din kami, nagsisimula na katulad ninyo. Diba? So, dahil nga mas nauna kami sa inyo ng ilang taon, kaya mas nauna kaming nakilala. Kaya kayo, huwag kayong magmamadali. Kung ilang buwan pa lang kayo natutong manggamot, halimbawa, sabi na natin, 2 years na kayo nag-aaral, 2 months pa lang kayong natutong manggamot at nakakapanggamot na kayo, nagmamadali kayong makilala agad. Hindi ganun. Mag-iipon kayo, gagawa kayo ng pundasyon, gagawa kayo ng pangalan, gagawa kayo ng himala at gawa. Yun ang iniipon natin bago kayo makilala. O kung tatanungin ninyo kung proud ako sa sarili ko na ganito yung narating ko, syempre, dahil yung mga hirap ko, sino ba namang manggagamot hindi magiging proud pag kilala ka? Maraming lumalapit sa iyo, maraming nagpapasalamat sa iyo tuwing may mga napapagaling ka, nagagamot ka. Diba? Nakakatuwa. Kahit hindi ka man nagpapabayad, pasalamat pa lang, palakpak tenga ka na. Tuntua ka na. Bukod doon, hindi ka na makakalimutan ng tao. Nakaukit ka na sa kanila kasi nakapag-ambag ka ng tulong sa kanila. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Ganon sa spiritual. Huwag kayong magmadali. JP De Guzman, okay lang, Lods. Okay lang naman tayo dito. So, ayun. Sa mga baguhan sa spiritual, huwag kayong todo-todo lumipad ng mataas. Kasi napakasakit bumagsak. Napakasakit bumagsak. Baka pagbagsak ninyo, hindi na kayo makatayo. Kung sakaling maglalayag kayo, lilipad kayo, gagawa kayo ng sarili nyong pangalan dahan-dahan. Sa pag-aaral sa spiritual, dahan-dahan. Ganun lang kasimple yan. At darating ang panahon, pag nasanay ka na, nahinog ka na, aanihin mo na yung iyong magandang gawa. Sa ayaw mo at sa gusto, na sumikat o makilala, makikilala at makikilala ka. Sa ayaw mo at sa gusto, natangkilikin ka at paniwalaan ka, paniniwalaan ka. Darating yung panahon na yun. Darating at darating yung panahon na yun. Hindi po sa pagmamadali, sisikat at nakikilala sa inyong mga gawa. So, yun mga Lods, at dahil oras na ba? 8:00 na. Kami ay kakain na at nakapagpaliwanagan na tayo ng maayos dito at doon sa sinasabi ko nga.
sa pagtangkilik ng mga pangontra o mga medalyon, lalo na pagkapirata, huwag kayong basta-basta maniwala o magtiwala. Yan ay may mga pakain at may mga dasal yan. Unang-una, kailangan ng visa niyan. So, yun. Isang mapagpalang gabi sa inyo. Sign out na tayo. At ingat kayo palagi. Doon nga po pala sa mga gustong dumalo dito sa May 9. No, sa May 9 sa birthday ko. Kung gusto nyo pumunta rito, makipag-join, kabanding, o magtanong-tanong tungkol sa spiritual, o magpaturo tungkol sa mga gamit na tinatangan ninyo at sa mga ilang aral ng spiritual, pwede kayong pumunta rito. Welcome kayong lahat dito. No, basta hindi tayo busy, pwede nating pag-usapan yung mga bagay na yan. So, yun. No? Maraming salamat sa inyo. Pagpalaing nawa kayo ng ating amang kaitaas-taasan. Nawa ay gabayan kayo, puspusin ng biyaya at pagpapala. At lagi kayong proteksyonan kasama ng inyong mga pamilya. So, yun. Ingat kayo palagi. God bless you, mga idol. Sign out na po.